Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa 230 FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Abril 18, tuig 2024. Sa gihapon, ini mo lagari mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon sa madalaguan kag mga nagapanguna nga mga balita. Probinsya sa Iloilo nagapanguna nga may pinakadamo nga pertoses nga kaso sa Western Visayas. Samtang City Architect Office nagpromisa nga ibalik ang facade sa Central Market. Gindemolish ini kay ginmarkahan kuno sa Office of the Building Official nga unsafe. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, kooperatiba na himo nga kooperatiba sang iban sini nga mga transport cooperative. Dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita sa aton sini nga pagpangalagad pasiplatan tamaan mga nagapanguna kag mainit nga balita nasyonal. Ining arresta warrant karon parti iya or batok sa kay Pastor Apollo C. Kibuloy kasana o sa baylo nga magpagwa sa temporary restraining order ginmanduan karon sa Korte Suprema ang Senado nga mag-file sa komento sa petisyon ni Kingdom of Jesus Christ sa leader founder Pastor Apollo C. Kibuloy nga nagahingyo nga pauntaton ang Legislative Chamber sa pag-aresto sa iya. Nagakaulugan ini nga magapabilin pa sa gyapon nga epektibong arresta order sang Senado batok sa kay Kibuloy sa isa ka pagpahayagin plastar dire ni Supreme Court spokesperson Camille Lating nga ginatagan lamang sa Supreme Court ng Senado sa napulo sini kadlaw humalin sa petsa sa pagkabaton sang abiso agud nga mag-file sang ilang komento may kantanan sa petisyon. Madumduman nga sadtong Marso 19 ginaprobahan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang arrest order batok sa kay Kibuloy bangod sa padayon sini nga pag-isnab or pagwala pagsapak sa pagtambong sa ginapanigayon sini karon iya nga investigasyon sa Senado may kantanan sa mga aligasyon sa abuso sexual sa mga miyembro sini niya. Nagsaka si Kibuloy sa mas mata sini iyang korte agud nga idulaon ining arrest warrant sang Senado ti magluwa sa paresto sang Senado nagpagwaman sang warrant of arrest batok kay Kibuloy ang Regional Trial Court sukon RTC sang Davao City kag Pasig City bangod sa mga kaso nga sexual abuse kag qualified human trafficking nga iya sini ginapangatumbang sadto pa. Bisan ang mga biyan gani ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa Senado nagpagwa na diri sang ila sini iya nga advice man sa ila sini nga biyan nga dapat atubango na sang pastor sang kontrobersyal nga pastor ang iya sini iya nga mga kaso samtang sa biyak sini nga bahin. Si President Bongbong Marcos karon ang nagpanawagan sa pagkinot sang kuryente. Ginmanduan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang tanan sining ahensya sang gobyerno kag mga pampubliko sining opisina nga magkinot sa paggamit sang kuryente. Ang panawagan sa presidente ginhimo matapos nga ginapaydalom sa National Grid Corporation of the Philippines sa red kag yellow alert status ang Luzon Power Grid. Kung matandaan nyo pa, iya sa may panay, yara kita sa yellow alert status. Inmando man sa Chief Executive sa Department of Energy nga monitoron kag magpakingangot sa mga stakeholders agod matagan sa nagakaigo sini iyang solusyon pananglitan nga mayara gidman sa matuga karon nga diferensya or tublag sabay karon sang supply sang kuryente. Mangin ang tanan sini iyang ahensya sang gobyerno ginmanduan ni President Marcos
nga magbutang sang latid or standard sa paggamit sang kuryente. Kadungan sini ginpanawagan man sa publiko nga magkinot sang kuryente sa aton sini karon iya nga mga tag-palamati. Inagada tagsa-tagsa sa aton nagakadapat nga tungdan ang aton sini nga individual responsibility bisan sa dira naging lamang banwa, no? Kung mayara man kita kontribusyon nga mabulig sa aton sini nga pungsod hilabi pa sa karon sa sining sitwasyon nga mayara sang abiso from the National Grid Corporation of the Philippines. Sa mga kabumbota, Huwebes subong adlaw, waswas na kamuna sa paghimo sa inyo sining mga entries para sa Buena Mano Salvo Year 18 na promo week number 4. Week number 4 sa aton sinimatag palamati 500 pesos ka cash na nagaulat sa imo. Lakip na ang 500 pesos ka valor sa gift pack kung ikaw ang isa sa malawagan kag mangintag daog sa aton sining daily draw diri sa studio. Sa Sabado sa Barangay Bituon Barangay Bituon sa Distrito Sangharo, tira naton hiwaton ang barangay draw kung saan napulo ang mga daog sang tag 1,000 ka pesos kada isa. May mga pahamtang man kita nga kung saan ang premyo cash ang aton ihatag. Dugang nga detalye inyo bantayan sa baray nga pagpalayag sa Bomboanay sa Uto. Pagganapos ang Bombo Network News. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Huwebes, Abril 18, taong 2024. At ngayon sa ating mga headlines, itong si First Lady Aranita o Lisa Araneta Marcos sinabing badshot na sa kanya si Vice President Sara Duterte. 18 lugar sa buong Pilipinas makakaranas ng Dangerous Heat Index ngayong araw. Ang Commission on Elections sabay aapila sa Supreme Court kaugnay sa naging desisyon ng kataas-taasang hukuman na dapat nga na makasali ang Smartmatic sa mga susunod na bidding ng poll body. Mahigit 23 billion pesos na halaga ng COVID-19 allowance claims para sa mga healthcare workers hindi pa nababayaran ayon sa Department of Health. Si Pangulong Marcos at dating United Kingdom Prime Minister Tony Blair abay nagpulong sa Malacanang. Sa ating international news, abangan dahil si United States of America President Joe Biden muling iginiit sa mga mambabata sa Estados Unidos ang kahalagahan ng pagbibigay ng tulong sa Israel at maging sa Ukraine. Sa ating balitang pampalakasan, ang Philadelphia Sixers sabay naagaw ang panalo sa Miami Heat. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Mga kabombo at Kastar Nation, nako, tahasang inihayago ni First Lady Lisa Araneta Marcos na badshot na sa kanya etong si Vice President Sara Duterte. At sa isang panayam nga sa unang ginang, kanyang sinabi na siya ay nasaktan ho ng dumalo ang Pangulo sa isang rally na tumawa din ng sinabing bangag ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Aniya, hindi niya nagustuhan ang nasabing aksyon ng pangalawang Pangulo at inaming dahil dito ay sumama ang kanyang loob. Sinabi pa ng First Lady na ginawa ng kanyang asawa o ginagawa ng kanyang asawa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat na protektahan siya sa anumang batikos dahil iisang team sila noong panahon niya ng eleksyon at sama-samang babangon sa mga banat ng mga kalaban. Binigyan din ni Ginang Marcos na naging mabait siya kay Vice President Sara pero lumagpas na ito sa hangganan kaya nagpakatotoo lamang siya. Kung maalala sa naging departure nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong abroad, kapansin-pansin na hindi talaga binabati ng unang ginang si Vice President Sara Duterte. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, Kabombo at Castor Nation, iniulat ho ng State Weather Bureau na abot sa 18 mga lugar dito sa ating bansa ang makararanas ng mataas na heat index ngayong araw nang dahil pa rin ho yan sa nararanasang matinding init ng panahon, dulot yan ang umiiral na El Nino phenomenon. Batay ho sa ulat, tinatayang papalo sa 42 degrees Celsius hanggang 45 degrees Celsius ang posibleng maramdaman ngayong araw sa ilang lugar dito sa ating bansa. Inaasahang mararamdaman ho ang aabot sa 45 degrees Celsius dyan sa may bahagi ng Aborlan, Palawan, habang nasa 44 degrees Celsius naman ang posibleng maranasan at maramdaman dyan sa may Dagupan City sa Pangasinan at maging dito sa may Puerto Princesa City sa sa Palawan. Tinatayang aabot naman sa 43 degrees Celsius ang mararamdaman sa nainit ng panahon, partikular na ito hong heat index dyan sa may bahagi ng Katarman sa Northern Samar, sa Tuguegarao City dyan sa may lalawigan ng Cagayan, sa Echagüe sa Isabela at Ambulong, Tanawan, Batangas at San Jose Occidental, Mindoro, dyan ho sa may Iloilo City sa Iloilo at Dumangas, Iloilo, maging dyan sa Giwan, Eastern Samar. Habang dito naman ho sa may bahagi ng Batak, Ilocos Norte at Bacnotan dyan sa La Union, maging sa Apari, Cagayan, Sangley Point, Cavite, Coron, Palawan, dyan sa may Virac sa lalawigan ng Catanduanes at Rojas City sa Capiz ay mararamdaman ho ang init ng panahon na posibleng pumalo nga sa 42 degrees Celsius ng araw. Samantalang ng araw din ay iniulat ng naturang State Weather Bureau na mararamdaman ng bahagyang mas mababang heat index naman dito sa may bahagi ng Pasay City na abot lamang sa 39 degrees Celsius, habang papalo naman sa 40 degrees Celsius ang inaasahang maitatala sa may bahagi ng Quezon City. Kaugnay nito ay patuloy pa rin naman na inaabisuhan ng mga kinukulan ng publiko na palagi hong magdala ng mga pananggalang sa init, partikular na eto hong mga payong at oras-oras ay uminom ho ng maraming tubig upang maiwasan nga etong sakit na maaaring idulot ng matinding init ng panahon. Sa dagdag pa mga pagbabalita, kinumpirma naman ng pamunuan ng Commission on Elections na naghahanda na sila sa ipapadala nitong mga komunikasyon sa Office of Solicitor General para maghain naman ng apela sa Korte Suprema. Ang ihahaing motion for consideration ay may kaugnayan pa rin sa naging desisyon ng Supreme Court na dapat makasali ang Smartmatic sa mga susunod na bidding. Sa isang payag, sinabi naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nagkatakdan nilang kausapin ng Solgen na Solicitor General para kumatawan sa naturang usapin. Kung maalala sa naging desisyon nga ng Korte Suprema, mga kabomba at consternation, nagkaroon naman ng grave abuse of discretion ang poll body nang idiskwalipika nito ang Smartmatic sa ginanap yan na bidding para sa darating na 2025 midterm elections. Batay naman sa desisyon ng ANBank, hindi dapat idiskwalipika ang naturang kumpanya dahil na maglabas ito ng desisyon ang Commission on Elections ay wala raw sa panahon ng bidding. Sa kabilang ay nanindigan naman ng Commission on Elections na dapat na idiskwalipika ang Smartmatic dahil sa mga issue na kinasangkutan nito, kabilang na ang umunay suhulan sa nakaraang 2016 elections. Oras 6 na minuto, makalipas ho ang alas 12 ng tanghali. At sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga mainit na balita sa oras na ito,
Sabay aabot sa 23.4 billion pesos dalaga ng COVID-19 allowance claim para yan sa mga healthcare workers ang hindi pa ho nababayaran hanggang sa ngayon ayon ho yan sa Department of Health. Batay nga sa datos na inilabas ng naturang kagawaran, ang naturang halaga ay bilang pambayad nga para yan sa 4.3 million claims ng mga health workers na nagbigay ng kanilang kaukulang serbisyo noong panahon ho yan ng pagtama nga nitong COVID-19 pandemic dito sa ating bansa. Ayon sa Department of Health, nakatanggap ng 91 billion pesos talaga ang kanilang kagawaran mula yan sa Department of Budget and Management para yan sa pagbabayad na itong mga public health emergency benefits at allowances maging ng kanilang COVID-19 o COVID sickness at death compensation mula noong Hulyo 1 ng 2021 hanggang Hulyo 20 ng nakalipas na taon. Bukod dito, mga kabombo at ka-Star Nation, ay nakalaan din ito para yan sa pagbabayad ng special risk allowance and meals, gayon din sa accommodation at transportation benefits ng mga healthcare workers mula noong Pebrero 1, 2020 hanggang Hunyo 30, 2021. Sa ngayon ay nagpapatuloy na ito nga ginagawang pakikipagtulungan ng Centers for Health Development sa mga private at local government unit-owned na mga ospital at health facilities para makumpleto itong documentary requirements para yan para nga matanggap ng mga manggagawa itong kanilang mga benepisyo at mga kaukulang allowance. Kung maalala, una nang tiniyak ng Department of Health na maglalabas ito ng pondo sa oras nga na makapag-comply na itong mga private at maging ang mga government hospitals sa batas na nangangailangan nga ng MOA at maging ng tinatawag na liquidation. Nagpulong naman sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating United Kingdom Prime Minister Tony Blair sa Malacanang at ayon nga sa Presidential Communications Office, tinalakay ng dalawa ang pagkikipagtulungan ni Tony Blair o sa Tony Blair Institution for Global Change sa iba't ibang mga inisyatibo. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaharap sina Pangulong Marcos Jr. at itong si Blair. Noong January 17 ang nakalipas sa taong 2023 ay nakita rin ang dalawang leader sa World Economic Forum bilang sideline yan ng dinaluhang event ni Pangulong Marcos Jr. Unang nagkita ang dalawa noong Setyembre ng taong 2022 at nang ito ay nagkaroon ng 6 pang araw na official visit sa ang Pangulo sa bahagi ng New York. Kanilang napag-usapan ang patungkol sa mga usapin na may kaugnayan sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, food security, climate action at maging patungkol yan sa mga usapin na may kaugnayan sa trade. Oras 10 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita, abay pumalo na sa halos 131 itong bilang ng mga electronic vehicle at nanahuli ng Metropolitan Manila Development Authority na dumaan ngayon sa mga pangunahing kalsada dito sa Metro Manila. Ito ho ay batay sa kanilang isinagawang monitoring mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon noong Abril 17 ng taong kasalukuyan. Batay sa datos ng ahensya, nakapagtala ito ng aabot sa 72 na kabuang bilang naman nahuling tricycle habang pumapangalawa naman itong mga electronic bikes na nasa 29 at sinundan naman ito ng mga e-trike na nasa 26 na bilang at maging pedicab na mayroong nahuli na 4. Ang mga nahuling lumabag ay minultahan ng aabot sa 2,500 pesos habang naimplang naman ang halos 41 na mga unit ng hindi rehistrado at walang maipakitang lisensya habang minamaneho ang nasabing mga uri ng sasakyan. Kung maalala, mahigpit na ipinagbabawal at hindi na maaaring dumaan o bumaybay pa etong mga uri ng sasakyan, kabilang na riyan etong mga tricycle, mga e-bicycle at e-tricycle, maging ang mga kuliglig, kariton at pedicab sa mga major thoroughfare sa nasabing lugar upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at upang maiwasan nga itong nakaambang mga aksidente na dulot nito.
Samantala, patuloy naman ang pag-aray ngayon ng mga magbababoy sa ating bansa nang dahil yan sa walang humpay pa rin na pagsirit ng presyo ng mga karne ng baboy sa merkado. May kaugnayan pa rin ito sa naging epekto ng African swine fever sa industriya ng pagbababoy dito sa Pilipinas. Batay sa pinaghuling monitoring na inilabas ng Department of Agriculture, ang presyo ng pork, kasim, ay nagkakalagayan mula 295 pesos hanggang 370 pesos kada kilo, habang nasa 340 pesos naman hanggang 420 pesos kada kilo ang presyuan sa kada kilo yan ng liempo. Ay naman kay Samahang Industriya ng Agrikultura Chairman Rosendo So, tumaas din ang farm gate price ng karne ng baboy sa halagang 205 pesos mula sa dating 198 pesos na una lang naitala noong nakaraang linggo. Ngunit gayon pa man na hindi anya dapat na umabot pa ito ng hanggang 420 pesos, bagay na dapat anyang bantayan ng Department of Agriculture. Samantala sa kabilang banda naman, inamon ni Department of Agriculture spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na talagang kumakaharap ngayon sa pagsubok ang mga hog industry dahil yan sa epekto ng African swine fever at kasalukuyan na anya nilang pinag-aaralan ang mga kaukulang hakbang para tugunan ang suliraning ito. Samantala, mga kabombo at ka-Star Nation, inanunsyo ng pamunuan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ito hong muling pagsasailalim sa Luzon at Visayas Grid sa yellow alert ngayong hapon. Batay nga sa inilabas na abiso ng naturang ahensya, ipatutupad ang alerto sa Luzon mamayang 1:00 ng hapon at magtatapos dakong 11:00 ng gabi o katumbas huyan ng 10 oras. Parehong alerto rin ang itataas naman ng NGCP sa Visayas Grid na magsisimula 1:00 ng hapon hanggang 10:00 ng gabi. Paliwanag pa ng National Grid Corporation of the Philippines sa abot sa 1,969 na megawatts ang nawala nga sa naturang mga grid dahil yan sa 18 planta itong naka-force outage at ang 3 sa mga ito ay kulang nga sa kapasidad para magbigay ng serbisyo. Abot naman sa 13,607 megawatts ang nananatiling available capacity sa Luzon Grid habang ang peak demand naman ay pumapalo na lamang o sa 12,874 megawatts. Kinumpirma rin ng naturang ahensya na may 13 na mga planta ng kuryente ang nananatiling naka-force outage at 5 naman ang kapos nga sa kapasidad na siya namang nakakaapekto naman sa Visayas Grid. Kaugnay nito ay pinayuhan ng NGCP ang mga electric co-op at maging ang mga korporasyon at commercial establishment na kasapiho dito sa Interruptible Load Program na ihanda itong kanilang mga generator set sakaling kapusin ang supply ng kuryente. Sa dagdag ng mga balita, makikilahok din ng Philippine Coast Guard at ang Philippine National Police sa gaganaping Balikatan Exercises 2024 sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. At kay Balikatan Exercises 2024 spokesperson Colonel Michael Lohico, nasa 16,770 na mga individual ang inaasahang lalahok sa naturang bilateral exercises. Hindi pa anya kasama rito ang ilang tauhan ng Philippine National Police at ng Philippine Coast Guard na kasama rin sa naturang military exercises, gayon din ng mga bansang Australia, France at marami pang iba. Aniya kabilang din sa mga isasagawang aktibidad sa Balikatan Exercises 2024 ay ang pagkakasanang group sale kung saan makikiisa naman ang Philippine Coast Guard kasama na ang United States Coast Guard. Sabi naman ni Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armando Balilo, ito ang kauna-unang pagkakataon na makakasama ang mga barko ng kanilang hanay sa naturang aktibidad sa Balikatan. Nasa 6 na mga barkoan yan ang Philippine Coast Guard na kabilang sa naturang military exercises. Kinabibilangan naman yan ng 44-meter multi-role response boats at 2 malalaking patrol vessels. Sa Lunes, mga kabombat ka-Star Nation, nakatakdang ganapin naman ang opening ceremony ng Balikatan Exercises 2024 doon yan sa Campo Aguinaldo sa Quezon City. Oras 16 na minuto, makalipas ang 12:00 ng katanghalian.
Sa pagkakataong ito, dumako tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito hong tinatawag na Reciprocal Access Agreement sa pagitan ho ng Pilipinas at bansang Japan abay target na maratipikahan ngayong taon ay niyan kay Senador Villanueva. May buong detalye si Bombo JC Galvez. Target ng mataas na kapulungan ng Kongreso na maratipikahan ang Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan ngayong taon. Ayon kay Villanueva, target na maratipikahan bagong sinidya adjournment ng Kongreso o bagong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay kung wala niya silang makitang problema sa magiging penal na bersyon ng naturang kasunduan. Inihayag ng Majority Leader na hindi pa niya nakikita ang eksaktong dokumento na paparatipikahan sa Senado, ngunit in principle ay pabor siya rito. Kung maalala, sinabi ni Pangulong Marcos na malapit nang makumpleto ang Reciprocal Access Agreement. Ang Reciprocal Access Agreement ang siyang magbibigay daan at maglalatag ng mga panuntunan para sa gagawing pagbisita ng Philippine Forces sa Japan para sa training at joint exercise at ganito rin para sa pagbisita ng tropa ng Japan dito sa Pilipinas. Ibinahagi rin ng senador na nagkaroon na sila ng katiyakan mula sa executive branch na itatrato bilang isang treaty ang Reciprocal Access Agreement kung saan kakailanganin nito ng ratifikasyon ng Senado para maging epektibo. The ball is not in our hands. Nasa executive. Opo. Yeah. So hopefully before SONA we'll be able to ratify. If there are no kasi mahirap din i-commit na mararatify kaagad. No? We haven't seen the exact document that will be ratified by the Senate. Pero in principle, we already agree to it. In principle, we have talked about it with some senators. If not all of the senators, we're aware that we are going to tackle it soon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Ketchup time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Ride time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita, Bombo International News. Muling nanawagan si United States of America President Joe Biden sa Kongreso na ipasa ang pondo para sa military aid sa Israel at sa Ukraine. Dagdag pa nito na mahalaga na mabigyan ng tulong ang Israel dahil ito ang kaalyadong bansa sa Middle East at hindi hahayaan na humina ito mula yan sa mga pag-atake na ginagawa ng Iran. Taon kasi ay nakakatanggap ang Israel ng $3.8 billion na tulong yan mula sa Estados Unidos. Una lang naipasa ng United States of America ang $95 billion na supplemental funding bill noong Pebrero, subalit ito ay hinarang ni United States House Speaker Mike Johnson, kung saan mahalaga na ituon na lamang raw ang pondo sa paglaban ng Estados Unidos sa mga illegal immigrants. Ituturing kasi ng ilang mambabatas sa Estados Unidos na walang kwenta ang pagpondo sa Ukraine dahil naman sa mahigit na 2 taon na itong pakikipaglaban sa Russia at hindi nila nakikitang ito ay matatapos na. Bombo Sports News. Mga kabombo at Star Nation, sa mga nanonood ho ng National Basketball Association, abay nakakolekta itong si Joel Embiid ng 23 puntos at 15 rebounds at ibinuhos naman ni Nicholas Batum ang 6 na 3-pointers para iangat nga itong host na Philadelphia Sixers sa score na 105-104. Laban ho yan sa Miami Heat sa nagpapatuloy na NBA play-in game nitong Miyerkules. Natapos si Batum na may 20 points sa 7 of 12 shooting at nagdagdag ng 19 points. Ito namang si Tyrese Maxey.
Nagtala naman si Kelly Oubre Jr. ng 11 points at 8 rebounds at nagdagdag naman si Tobias Harris ng 9 na puntos at 10 boards. Nalagpasan ng Philadelphia Sixers ang Miami sa second half ng laban at 66-53 na naging daan para yan mag-set up ng Eastern Conference first round playoff series laban sa second seed New York Knicks. Ang kanilang Game 1 ng Best of 7 series ay magaganap naman sa Sabado dyan sa New York. Samantala, nasayang naman ang ambag nitong ni Tyler Hero ng na may 19 points, 5 assists at 5 steals. Nabatid na nagkaroon ng injury itong si Butler sa kanang tuhod matapos ang banggaan ni na Aubrey sa huling partiya ng first quarter ng laro. Nanatili naman si Butler sa laro at itinala ang kanilang ika-4 na steal upang iset up nga itong driving layup ni Highsmith upang bigyan ang Miami Heat ng 37-26 na lead. Gayunpaman, bigo pa rin ang kanilang kupunan na makuha nga ang panalo mula yan sa katunggaling Philadelphia Sixers. Samantala, balik tayo sa mga balita rito sa ating bansa. Nagpahayag naman ang pagkabahala ngayon ng isang grupo ng mga guro sa posibleng maging epekto sa mga paaralan ng pagnipis ng supply ng kuryente sa ilang bahagi ng ating bansa. Kasunod ito ng pagkasailalim ng National Grid Corporation of the Philippines sa Luzon at Visayas Grid sa yellow alert status matapos nga na magkaproblema sa ilang mga power plants sa naturang mga lugar. Ayon kay Alliance of Concerned Teachers Chairperson Vladimir Queta, kung magresulta man ito ng power outage ay maaaring makaranas ng mga mas matinding init ang mga classroom sa mga apektadong lugar. Dahil dito, nanawagan ngayon ng naturang grupo sa mga kinaukulan para sa pag-asagawayan ng mga long-term solutions sa matinding init ng panahon, kabilang na ang pagtuon ng pansin sa mga class size, pagkatayo ng mga maraming classrooms, pagtanggap ng maraming mga guro at pagtiyak naman na well-ventilated ang mga silid-aralan sa ating bansa. Kasabay ito ay sinusulong din ng naturang grupo ang maintenance at other operating expenses ng mga pampublikong paaralan para sa taong 2025 na sasaklaw naman sa kanilang mga bayarin para sa utilities at maging sa electricity bills. Oras, 24 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagpasaklolo na ho ang Office of the Civil Defense sa National Bureau of Investigation upang mahabol etong mga scammer na gumagamit ng pangalan ng kanilang ahensya. Ayon ho sa ahensya, ilan kasi sa mga scammer na ito ay nagpapanggap na kinatawan o empleyado nila para magsagawa ng ilegal na mga transaksyon sa mga biktima. Sa isang advisory, binalaan ni Office of the Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno ang publiko na mag-ingat ho sa ganitong uri ng mga illegal na transaksyon. Iwasan rin aniya itong pakikipag-transact nga sa mga grupo o maging sa individual na nag-aalok ng serbisyo sa pagpoproseso ng mga dokumento sa kanilang tanggapan. Tinuko nito ang mga dokumentong may kinalaman nga sa agency procurement ng National Disaster Risk Reduction and Management Fund funding application ng naturang ahensya. Lahat aniya ng mga transaksyon ay kailangan munang idaan sa mga official channel at otorisadong mga empleyado lamang ang kanilang i-entertain. Hinimok rin ng opisyal ang lahat na ipagbigay alam sa kanilang tanggapan itong mga matutuklasan na mga kahina-hinalang mga transaksyon. Labis naman ang kasiyahan ng mga tobacco farmers matapos silang maibenta sa mataas na presyo ang kanilang produkto ngayong panahon. Kinampirma ito ng pamunuan ng National Tobacco Administration. Ayon sa ahensya, kabilang sa mga produkto na kanilang naibenta sa mataas na halaga ay ang flue-cured Virginia tobacco leaves at ang air-cured burley at native tobacco leaves.
Batay naman sa pinaka-latest na monitoring ng kanilang kagawaran, sa bentahan nito pumapalo sa 113 pesos ang buying price kada kilo ng prime class ng tobacco o class AA. Ang flue-cured Virginia naman na tobacco, yan po yung tinatawag na class AA. Mas mataas ito kung ikukumpara sa inaprobahang 97 pesos floor price. Mataas rin ang naging bentahan ng prime class ng parehong air-cured Burley type tobacco at native type na tobacco na umaabot yan sa 100 pesos kada kilo. Ito ay mas mataas sa dating 81 peso floor price. Sa isang pahayag naman ay sinabi ng administrator nito na si Belinda Sanchez na dahil sa mataas na kalakalan sa actual buying price, posible pang kumita ng malaki ang mga tobacco farmers ngayong panahon ng anihan. Sa mga sandaling ito, mga kabombo at ka-Star Nation, muli tayong dumako sa mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito hong MWSS abay tiniyak na hindi magdudulot ho ng mga interruption. Ito hong pagbabawas sa pressure ng tubig sa mga kabahayan. May buong detalye si Bombo Kelly Cordero. Tiniyak ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System na hindi magdudulot ng water interruptions ang isinasagawa ngayong pagbabawas sa pressure ng tubig sa mga kabahayan, maliban na lang umano kapag may maintenance work. Pero ayon kay Engineer Patrick Dizon, spokesperson ng MWSS, abiso niya sa mga taga-Antipolo, may nakaambang ngayong water interruption sa lugar dahil sa kanilang maintenance activity na anya ay regular naman nilang ginagawa. Dagdag pa rito, mananatili pa rin ang pagbabawas sa pressure ng tubig kada alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw sa mga kabahayan para hindi na tumaas ang pagbabawas sa elevation sa mga reservoir dahil iniiwasan umano nila na umabot sa minimum operating level na 180 meters ang tubig sa Angat Dam. Inutos po namin na yun po, yung pag-deploy po ng mga water tanks and yung mga static water tanks po natin. Ito sa mga proactive measures po natin. Kasi yung nga po ay nagbaba po tayo ng mga pressure po sa ating pong mga kabahayan. So ang ano po namin ay just in case po na mawalan po talaga ng tubig po yung ating po kababayan ay meron pa rin po silang pagkukuhanan. Yung pagbaba po ng mga pressure po na ay ginagawa naman po natin during the night time po mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Inihayag din ni Dizon na normal ang bahagyang pagbaba ng elevation sa mga reservo ngayon dahil walang nararanasan na pag-ulan sa mga watershed. Pero sinabi umano ng Weather Bureau na magkakaroon na ng pag-ulan pagdating ng buwan ng Mayo at Hunyo. Samantala, iniimbestigahan na rin ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System ang nakatama sa tubo na nagresulta naman sa pag-apaw ng tubig at pagkabutas sa bahagi ng kalsada sa Sales Road sa Pasay. Sa ngayon, tapos na ang pagsasaayos sa nasabing bahagi ng kalsada at ayon kay Dizon, maaari na itong mabuksan sa trapiko bukas April 19. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Binalaan ng Department of Migrant Workers sa mga overseas Filipino workers na maging ang mga pamilya nito na mag-ingat sa mga investment scam. Kabilang na rito ang isang uri nito na kung saan ay nagpapanggap na lehitimong investment platforms itong mga nambibiktima sa ating mga kabayang OFW. Sa isang pahayag, sinabi nga ng ahensya na ang naturang mga scammer ay target na biktimahin ng mga overseas Filipino worker sa pamamagitan niya ng mga mapaninlang na mga aktibidad. Dito ay gumagamit ng mga scammer ng clickbait at mga fake testimonials mula sa mga kilalang personalidad upang makumbinsi naman ang prospect victims. Tinukoy ng Department of Migrant Workers ang isang investment scam na nagngangalang Trade 13.0 SEBAX. Igiinit pa ng ahensya na ito ay hindi rehistrado at walang lisensya mula sa Security and Exchange Commission para makapag-operate ng investment. Ang naturang kumpanya ay nag-aalok umano ng mataas na tubo sa mga pera na ipinapasok ng kanilang mga biktima. Kaugnay nito ay hinihimok naman ng ahensya ang mga manggagawang Pilipino sa ibayong dagat upang maging ang kanilang mga pamilya na mag-iingat din sa ganitong uri ng mga panloloko. Oras alas 12:30 ng tanghali. At
Sa karagdagan pa rin mga balita sa oras na ito, walang Filipino ang nasawi nga o nasaktan sa nangyaring malawakang pagbaha sa may Dubai, dyan sa may United Arab Emirates. Kinumpirma ito mismo ng Department of Migrant Workers. Batay na rin yan sa pakikipag-ugnay nila sa mga opisyal na naturang lugar. Lumalabas sa datos nila na mayroong 421,686 na mga Pilipino ang nasa Dubai, batayan sa record mula noong Hunyo ng nakalipas na taon, itong 2023. Pagtitiyak naman nila na naghahanda nga itong mga migrant workers sa mga opisina sa Dubai at dyan sa may bahagi ng Abu Dhabi ng mga pagkain at ilang mga kakailanganin na ipapamahagi naman sa mga nasabing overseas Filipino workers. Palalakasin pa ng Department of Social Welfare and Development na kapayapaan, maging ang mga development programs ito para yan sa mga dating rebelde na nagbalik loob na muli sa pamahalaan sa lalawigan niya ng Sorsogon. Kaugnay nito ay tuluyan ng pinasimulan ng ahensya ang ika-4 na leg ng benchmarking study ng mga dating rebelde sa naturang lugar. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary for Inclusive, Sustainable Peace and Special Concerns Arnel Garcia na ang naturang hakbang ay bahagi pa rin ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan upang mas lalo pang pagtibayin ng peace and development initiatives nito. Pinangungunahan ito ni Garcia kasama ang Department of Social Welfare and Development Field Office doon sa Region 5 at partikular na itong Regional Director nito na si Norman Laurio. Bago ito ay nag-courtesy muna sila sa Sorsogon Provincial Capital at pagkatapos ay isinagawa nila ang pagbisita at pag-aaral. Ayon pa sa naturang opisyal, ang ganitong hakbang rin ay layong mapabuti ang case management guide para sa kapayapaan at kaunlaran sa lalawigan ng Sorsogon. Kinilala naman ng Provincial Capital ang kontribusyon ng Department of Social Welfare and Development upang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang lalawigan. Oras 27 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita sa oras na ito, abay tuluyan ang tinanggal sa serbisyo. Ito nga si Ombudsman Samuel Martires, si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Director Demotenes Escoto. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na napatunayan ng Ombudsman na guilty itong si Escoto sa grave misconduct at sa kasong graft. May kaugnayan ang kaso nga sa pagbili ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng mga communications equipment noong taong 2018. Itinalaga naman ni Tio Laurel itong si Isidro Velayo Jr. bilang officer in charge ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources matapos na matanggap nila ang kautusan mula nga yan sa Ombudsman laban sa opisyal na si Escoto. Napulong naman sina United States Defense Secretary Lloyd Austin at Chinese Defense Secretary Dong Jin sa pamagitan niya ng video teleconference. Ito ang kauna-unahang pagpupulong muli ng dalawang matataas na defense official ng Amerika at ng China makalipas yan ng halos 18 buwan. Ayon sa Pentagon, naging sentro ng talakayan ng dalawang opisyal ang mga usaping may kaugnayan sa regional at global security kung saan binigyang diin ni Secretary Austin ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng open lines of military-to-military communication sa pagitan niya ng Amerika at ng China. Sa naturang pagpupulong ay ginit din ni Austin na magpapatuloy ang Estados Unidos sa kahalagahan po yan ng pagrespeto sa high seas freedom navigation. Alinsunod pa rin yan sa umiiral na international law, partikular na doon sa West Philippine Sea. Samantala sa panig naman ng China ay binigyang diin ito na dapat ay kilalanin ng Amerika ang posisyon, territorial sovereignty at ang maritime rights at gayon na rin ang kanilang interes sa West Philippine Sea at maging doon sa Taiwan. Kung maalala, Nobyembre ng taong 2022, noong huling nagpulong, itong sina Defense Secretary na Austin at itong kanyang counterpart sa China na doon po yan sa bahagi ng Wengfei He sa Cambodia.
Sa pagkakataong ito ay kumuha tayo muli ng mga balita mula sa ating mga kasamahan. Ito hong mga jeep na hindi nagpa-consolidate abay huhulihin na simula Mayo 1 ng kasalukuyang taon. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Juana Martinez. Nagbabala si Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Attorney Chofilo Guadis III sa mga jeepney driver at maging sa mga operator na hindi pa rin sumusunod at hindi pa nagpapakonsolidate ng kanilang mga prangkisa. Ito ay may kaugnayan pa rin sa Public Utility Vehicle Modernization Program na inilunsad ng gobyerno na may layuning mapabuti ang kalidad at seguridad ng mga pampublikong sasakyan dito sa bansa. Ayon kay Guadis, pagdating ng Mayo 1 ng taong kasalukuyan ay hindi na umano maaaring pumasada ang mga super ng jeep na hindi nagpa-consolidate dahil ituturing na nila itong mga colorum. Yung mga hindi ho nag-consolidate, they're given until April 30. Pag hindi ho kayo nakasama sa programa ng gobyerno, automatic wala na ho kayong prangkisa comes May 1. Meron ho kaming dahilan ngayon, hindi lang para huliin, pero para i-impound yung mga sasakyan ng mga hindi ho sumama sa consolidation. Kung matatandaan, dati na rin umapela si Guadis sa publiko hinggil sa pag-iwas at huwag pagtangkilik sa mga kolorum na sasakyan. Aniya, walang accident insurance ang mga kolorum ng public utility vehicles na illegal na bumabiyahe kahit na hindi nakarestrado at kulang-kulang din sa mga dokumento. Samantala, nilinaw naman ni Department of Transportation Undersecretary Andy Ortega na wala na talagang atrasan at talagang tuloy na ang pagpapatupad ng nasabing programa lalo na't naabot na ng nasabing ahensya ang bilang ng mga units na nakapagpa-consolidate. Regarding numbers, it is enough for the program to move forward. Sa ngayon, hanggang sa ika-30 ng Abril ng taong kasalukuyan na lamang ang deadline ng consolidation para sa prangkisa ng mga jeepney, habang bukas naman mula Lunes hanggang Sabado ang tanggapan ng Office of Transport Cooperatives para tumulong sa mga gusto pang humabol na magpa-consolidate upang hindi rin sila mahuli sa darating na Mayo at matiwasay na silang makabiyahe sa kani-kanilang mga ruta. Para sa Bombo Network News, Bombo Juana Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Tako na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa probinsya. Itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ilang mga senador abay nakadaktang magsagawa ng pagtitipon bukas sa lungsod ng Cebu. May buong detalye ang Star FM Cebu. Ibinunyag ni Cebu City Mayor Mike Rama na muling bibisita si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa lungsod ng Cebu. Dadalo si Duterte sa isasagawang pagtitipon ng mga miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban ngayong Biyernes, Abril 19 sa isang hotel na matatagpuan sa South Road Properties. Si Rama ang vice-presidente ng PDP Laban sa Central Visayas at isa sa mga nag-organisa ng pagpupulong na ito. Pangunahing layunin pa niya ng pagdaraos ng pagpupulong ay para ipakita o ipaalam na buhay pa ang PDP Laban bilang isang partido. Ayon pa sa opisyal, hindi imposible na magkaroon ng talakayan sa politika sa naturang pagpupulong ng mga opisyal, ngunit ang pinakamahalagaan niya ang mapag-usapan ang advokasya, adhikain at prinsipyo ng partido. Samantala, inaasahan ding dadalo sa pulong sina PDP Laban President Chito Alvarez, Co-Chairman Al Cose at mga senador na sina Robin Padilla, Ronald Bato de la Rosa, Francis Tolentino at Bongo. You cannot escape that there will be political discussion, but the most important thing is really highlighting that we exist, highlighting that we are still alive, highlighting that we will be renewing, bringing the consciousness on the advocacy, philosophy. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantalang pagdagsa ng mga namagkahinahinalang mga Chinese military looking raw sa exclusive village doon sa Parañaque, pinaiimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines. May pagulang riyan ng Bombo Radio Iloilo.
Nagsagawa na ng investigasyon ang Armed Forces of the Philippines sa mga napaulat na kahinahinalang umano aktibidad ng mga Chinese national sa multinational village na isang eksklusibong village sa Parañaque City. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Colonel Francel Margaret Padilla, spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, sinabi nito na magsasagawa sila ng background investigation kasama ang Philippine National Police kaugnay nito. Ayon kay Padilla, nagpahayag ng pagkabahala ang ilang mga residente sa naturang village kaugnay sa kaduda-dudang galaw ng mga Chinese sa kanilang lugar na anyay. Ang iba ay inahalin tulad pa sa mga sundalo. Maliban sa pulis, hihingi rin sila ng tulong sa Bureau of Immigration, Department of Foreign Affairs at Department of Labor and Employment upang alamin ang legalidad ng pananatili na nasabing mga dayuhan sa bansa. Magpapatulong rin anya sila sa Presidential Anti-Organized Crime Commission para alamin kung mayroong bang kinasasangkutang kaso ang nasabing mga individual. Kami po sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay nakikipag-coordinate po sa iba't ibang ahensya po ng ating pamahalaan tungkol dyan. So, tinitignan po natin kung paano po nakapasok ang mga Chinese nationals. Of course, yung legality po ng presence nila dito sa ating bansa, sa Bureau of Immigration, sa Department of Foreign Affairs. Sir Colonel Francel Margaret Padilla para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Cristiano Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita mga kabombo at Custer Nation, ito hong 10th Infantry Division ng Philippine Army sa Davao Region abay nakatuon sa peace and security measures sa kabilayan ng gitgitan ng politika sa naturang rehiyon. May buong detalye ang Bombo Radyo Davao. Tiniyak ng 10th Infantry Division ng Philippine Army na nananatili ang katapatan ng hukbo sa pamahalaan ng Pilipinas sa kabila na naging tila hamon sa kanila ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Ayon kay 10th ID spokesperson Major Mark Anthony Tito, nananatiling tapat ang hukbo sa pagsunod sa chain of command ng gobyerno ng bansa sa ilalim ng Commander-in-Chief na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa na opisyal na nanatiling non-partisan at apolitical, walang interes sa politika ang Philippine Army at hindi ito magpapatinag sa anumang panggigipit sa kabila ng umiinit na sitwasyon sa politika dito sa Davao Region, gayon din sa Pilipinas. Ang plano ng 10th ID ay paigtingin ang kanilang pagtutok sa humihinang guerrilla front ng bagong hukbong bayan sa ilalim ng kanilang area of responsibility. Ang mga itinatag na mekanismo ng militar tulad ng Task Force to End the Local Communist Armed Conflict at iba pang Peace and Order Council sa bawat lugar ng iyon ay patuloy pa rin sa pagsubaybay sa estado ng kapayapaan at kaayusan sa kanilang lugar. Sa kabila ng political tension, tiniyak ng 10th ID na ipagpapatuloy ang peace and security measures at hindi kailanman pumapabor sa kahit sino mang kilalang politiko. We are a professional organization. No? Sinusunod po natin yung chain of command. So, we are non-partisan. Kung sino man yung mga nakaupo no, dyan sa kung sino man yung pinili ng ating mga kababayan and mga elected officials, doon po yung ating support. And rest assured no, na sa ating mga kababayan, yung kasundaluhan remains loyal no, to the Philippine Constitution, to the Filipino people, and sa ating chain of command no, sa Armed Forces of the Philippines. Matatandaan na ipinag-uutos ng National Security Council ang DOJ na isaalang-alang ang mga legal na aksyon laban kay Alvarez hinggil sa mga seditious na pahayag sa AFP at PNP upang bawiin ang kanilang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos sa nangyaring hakbang ng maisog prayer rally sa probinsya ng Davao del Norte. At yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Mariel Escabate para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, libo-libo magasaka naman na apektado ng El Nino phenomenon doon sa Region 2 na bigyan na ng tulong ng pamahalaan. May pagulat siya ng Bombo Radio Kawayan. Umabot na sa mahigit 5,000 magsasaka sa rehiyon na apektado ng El Nino ang nabigyan ng tulong ng Dole Region 2. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Livelihood Unit Head Angelica Gay de la Cruz ng Dole Region 2, sinabi niya na umabot na sa 5,165 na displaced farmers dahil sa El Nino ang kanilang natulungan. Kabilang sa mga magsasakang nabigyan ng tulong ang mga hindi na nakapagtanim pa dahil sa El Nino at wala silang kinita kaya itinuring silang displaced workers. Anya ang
tulong na ito ay hindi ibinigay lamang ng departamento kundi 10 araw na pinagtrabahuhan ng mga displaced workers at nabayaran sila ng 4,500 pesos bilang sahod. Nasa mahigit 25 milyong pisong halaga naman ng financial assistance ang naipamahagi ng departamento mula sa kanilang tupad program. Maliban dito, nakatakdaring magsagawa pa ang Dollar Region 2 ng malawakang pagbibigay ng pasahod sa mga manggagawa ng tupad program sa buong rehiyon kung saan naabot sa 58.1 million pesos na pasahod ang kanilang ipapamahagi. Magkakaloob din ang DOLE ng tulong pangkabuhayan na nagkakahalaga ng 23.1 million pesos para sa 1,123 na individual at group beneficiaries ng DOLE Integrated Livelihood Program. Na nakapag-assist na po kami ng 5,165 na farmers o itong mga na-displace po ng El Nino na nagkakahalaga po ng 25,227,115. Ito po ay under po sa programa po natin na tinatawag na tulong panghanap buhay para sa ating displaced and disadvantaged workers. So ito nga po yung tupad. At iyan ang report mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. Ito namang United Nations officials abay naisi-adapt itong mga programa ng lalawigan ng Albay sa crisis management at El Nino response. May buong detalye ang Bombo Radyo Ligaspi. Masayang ibinahagi ng Albay Public Safety and Emergency Management Office ang naging mabungang pakikipagpulong nito sa ilang mga opisyal ng United Nations. Ayon kay Albay Public Safety and Emergency Management Office Dr. Cedric Daep sa panayam ng Bombo Radyo Ligaspi na interesado ang Assistant Secretary General ng United Nations for El Nino Crisis Management na malaman at i-adapt ang ilang mga programa sa lalawigan sa pagharap sa naturang phenomenon. Nabatid na hinihingi ng naturang opisyal ang bagong kriteriya ng lalawigan sa pagpapatupad ng mga hakbang tuwing may tatala ang mataas na heat index. Kasama rin sa virtual meeting ang isa pang mataas na opisyal ng United Nations Development Program na naging interesado naman sa pamamahala ng Albay sa disaster risk management. Maliban pa dito ay napag-usapan rin ang pagpapanatili ng zero casualty tuwing magkakaroon ng mga kalamidad sa lalawigan. Samantala, nangako naman ang naturang mga opisyal na personal na bibisita sa lalawigan ng Albay upang mas maunawaan pa ang mga programa nito. At marami siyang tinatanong, pati yung zero casualty program natin, lahat-lahat yung governance of disaster risk management, pina-explain sa akin, including yung procedures sa El Nino, pina-explain pa ako kung how critical itong impact ng El Nino, kung worst case daw or what. Sa El Nino, sabi ko wala dapat na critical situation, wala dapat na worst case scenario. Ang El Nino, we have a lot of insufficient warning period. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Ligaspi, ito si Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Pasyente namang nasawi sa sakit na pertussis sa Central Visayas. Nasa 7 na. Kumpirmadong kaso naman sa naturang rehiyon. Umakit na sa 65. May pagulat siya ng Bombo Radio Cebu. Nasa 65 na ang kumpirmadong kaso ng pertussis o whooping cough sa Central Visayas. Ito ang sinabi ni Dr. Eugenia Mercedes Cañal, ang Regional Epidemiologist ng Department of Health Central Visayas Center for Health Development o DOH-7 na kinumpirma nila ito mula sa mga nagpositibong sa swabbing mula sa hinihinalang kaso. Sa kabuuan, mayroong 200 na ang hinihinalang kaso na naitala sa tanggapan ng DOH-7. Maliban dito, mayroon ding 7 katao ang nasawi dahil sa sakit na ito kung saan 3 dito ay nagmula sa Cebu City, 2 sa Mandawi City at 1 naman sa Lapu-Lapu at Daan Bantayan. Alinsunod dito, patuloy ang catch-up vaccination ng mga local government units at tiniyak ni Cañal na hindi nagkulang ng bakuna laban sa pertussis ang pampublikong pasilidad sa kalusugan.
Pertussis is more on the children, no? So vaccine preventable because this DPT for diphtheria, pertussis, and tetanus prevent pertussis in the first 2 months of life of the baby. Ating napakinggan si Dr. Eugenia Mercedes Cañal, Department of Health, Central Visayas Center for Health Development. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Kenapor, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Itong Alliance of Concerned Teachers Philippines abay hinimok ang Department of Education na gumawa nitong mas maigting na hakbangin para sa edukasyon ng mga mag-aaral sa gitna yan ng matinding init ng panahon. May buong detalye ang Bombo Radio Dagupan. Hindi maaaring magpatuloy ang asynchronous learning method. Ito ang binigyan diin ni Vladimir Kitua, ang chairperson ng Alliance of Concerned Teachers Act Philippines, sa naging panayam sa kanya ng Bombo Radio Dagupan sa nagpapatuloy pa rin na epekto ng umiiral na init ng panahon sa palagiang suspensyon ng physical classes. Aniya na bagamat hindi maiiwasan sa mga lugar na nakakapagtala ng mataas na heat index na pumapalo sa danger category, kinakailangang gumawa ng hakbang ang Department of Education lalo na ngayong nakakapagtala ng red alert status ang Luzon Grid. Sad nito na hindi na simpleng init lamang ang nararanasan at sa halip ay isa sa pinaka-aapektado rito ay ang pag-aaral ng mga bata at ang mismong mental condition at kalusugan sa mga ito. Isa naman aniya itong panibagong salik sa nananaig na learning crisis lalo na kung nagpapatuloy na aasa ang kagawaran sa synchronous learning. Dagdag nito na hindi lamang nagpakampante ang Department of Education sa banta ng mainit na panahon sa kalusugan at kaligtasan ng mga guro at mga mag-aaral, subalit talagang nagpabaya sila sa edukasyon ng mga bata. Hindi lang complacent tingin namin talagang pinabayaan o napabayaan at tuloy-tuloy na pinabayaan. Imagine, nagkaroon tayo ng pandemya 2020, no? Tapos binuksan ang klase natin unti-unti hanggang 2022. Imagine hindi niya dinagdagan ang budget sa education. Yung karatig bansa natin, imagine mo, no, tumaas ang budget sa education. Kasi nga, nakita yung crisis talaga ng education nung bago ang pandemya at lalong pinasidi ng panahon ng pandemya. Kaya sabi ng mga mga bansang karatig natin, Malaysia, Singapore, no, Brunei at iba pang mga bansa, no. Mag-invest tayo sa education kasi nawala siya sa loob ng 3 taon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Myra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo. Samantala, ang regulatory bodies naman sa power industry ipinanawagan na magpaliwanag sabay-sabay na forced outages ng 31 mga power plants sa ating bansa. May pag-uulat dyan ng Bombo Radio Bacolod. Panawagan ng grupo ng mga negosyante sa Negros Occidental sa mga regulatory body sa power industry na magpaliwanag sa sabay-sabay na forced outages ng 31 na mga power plants sa Luzon at Visayas. Ito ay kasunod ng deklarasyon ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ng red alert status sa ilang bahagi ng Luzon at yellow alert status naman sa Visayas. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Frank Carbon, Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o MBCCI, dapat na ipaliwanag ng NGCP, Department of Energy o DOE at National Electrification Administration ang dahilan sa naganap na forced outages sa 19 na mga power plants sa Luzon at 12 power plants sa Visayas. Ayon kay Carbon, ang forced outages ay hiwalay pa sa mga planned outages ng ibang mga planta ng kuryente. Dagdag pa nito na dapat na makagawa ng solusyon ng mga regulatory body upang hindi na maulit o ma-minimize ang kaparehas na problema. Gusto din ng mga ito na malaman kung ilan ang excess power load sa Mindanao, lalo na at operational na ang Mindanao-Visayas Connection, kaya maaari nang mag-augment ng kuryente kung kulang sa Visayas. Ayon dito, ang power supply sa Visayas ay kadalasang pinapadala sa Luzon sa paninindigan na prioridad ng Luzon dahil sa mas malaking gross domestic product o GDP
value. Kung ito ay magpapatuloy, tinitingnan ni Carbona sa susunod, maaaring hindi lamang rotational brownout ang isagawa sa Visayas, kundi blackout na. Dahil ang kinukulang na supply ng kuryente ay ipinapadala pa sa Luzon. Report to the public what are the reasons of these forced outages. Not only the reason, but what are we going to do to avoid this in the future? That's what the business sector wants to hear from our regulators and our private power generators. For the Visayas, we should watch out. Whatever little we have here, we might divert it to Luzon to cover up the shortage in Luzon. And instead of yellow alert, rotating burnout, that might result to blackout. Mula rito sa lungsod ng Bacolod para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaldi for the sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Police Report. Ito ho, isang security guard at isang itong nasawi nga at isang kasama pa nito ang sugatan sa naganap ho na robbery dyan sa Misamis Oriental. May buong detalye ang Bombo Radyo Cagayan de Oro. Tinugis ngayon ng pulisya ang tatlong mga armadong kalalakihan na natukoyng lumusob sa planta ng mga bakal at binaril patay ang sikyo bago tumakas sa bayan ng Villanueva, Misamis Oriental. Kinilala ang nasabing sikyo na si Silso Palma, 58 anyos na tubong Davao City, habang sugatan ang kasama nito sa trabaho na si Judem Colunia, 38, na kapwa nagbantay sa Mindanao Talakag Steel Corporation na inatake ng mga kawatan. Sinabi sa radyo ni Police Regional Office 10 spokesperson Major Joan Navarro na hindi nila inalis ang teorya na inside job ang krimen dahil mabilis ang pangyayari at natuntun pa ang pinaglagyan ng safety vault kung saan nalimas ang 1 milyong piso ng pira maging kalahating milyong halaga ng mga alahas. Inihayag ni Navarro na parehong nakapunit ang mga salarin na armado ng kalibre 45 at 9mm pistol na bumaril kay Palma at Colunia. Samantalang iniimbestigahan pa ang truck driver dahil balisa ito batay sa kuha na CCTV camera footages. Habang kasalukuyang naganap ang krimen, inihanda na ng pulisya ang kasong homicide, frustrated homicide at pagnanakaw laban sa mga salarin na lumusob sa planta ng madaling araw kahapon. Patuloy pa rin po yung mga coordination and investigation na isinasagawa natin para talaga na ating ma-identify yung mga persons behind this incident. Tututukan po talaga ng ating kapulisan itong kaso na ito para po malaman natin kung sino yung mga taong nasa likod nito. Lalo-lalo na ma-identify natin yung kanilang identity para po hindi din mangyari na rin sa iba pang mga establishmento. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at Caster Nation, bago ho ang ating Orasyo Impirata, nais namin kayong muling imbitahan na maliban ho sa Bombo News Center, maaari rin po niyong matungayan ang ating 31 fully digitalized AM at FM stations. At para ho sa mga karagdagang mga balita at maging sa mga mahalagang impormasyon, ugaliing tumutok sa mga social media live ng ating mga istasyon. Para ho sa ating mga kababayan na Ilocano, syempre, nariyan pa rin ho ang Bombo Radyo Kawayan, maging ang Bombo Radyo Dagupan. Para ho sa ating mga kababayang Pangasinense, nariyan ang Bombo Radyo Dagupan at ang para ho sa ating mga kababayang Ilocano nga, nariyan ang Baguio, at sa ating mga kababayang Bicolano, nariyan naman ang Bombo Radyo Legazpi. Mga kabombat Caster Nation, marami po pong mga provincial station sa rehiyon ng Luzon dahil nariyan pa ang Bombo Radyo Tugigaraw, Bombo Radyo Lawag, Bombo Radyo Vigan, ang Bombo Radyo La Union at lalo na ang Bombo Radyo Naga. Mga kabombat Caster Nation, narito naman po ang Orasyo Impirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity.
we turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, impunto launa na, diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sini nga mga kabombo imbuka nga balita. I-check nato ang linya ni Bombo Hana Andaza. Kinamay kang tanan sa sining pagpanguna karon sa probinsya sa Iloilo kon kaso sa pertussis ang pag-istoryahan naton sa bugos nga Western Visayas. Ang pertussis isa ka makalalaton sining balatian ng mas kilalaman bilang whooping cough. Kag inibanwa ang masaming laton or ang ginaigo ya sino nagakaduktan sini nga mga kabataan nagaedad 0 to 12 years old. Si Mayor Jerry Treñas gani matapos nga nakabaton sang impormasyon nagikan sa Department of Health through the City Health Office nga may ara sing isa nga ginabawian ni ginapadasig niya ining pag-request man sa DOH kag subong man sa pagpangita sa pamaagi agud nga maka-acquire sa madamo sini iya nga bakuna agud nga mangin available sa mga kabataan ining bakuna batok iya karon sa sining pertussis. Check ta wala ang dugang nga mga balita with a Bombo Hana Andasahan sa report ta please come in. Nagapanguna nga ang probinsya sa Iloilo sa may pinakamadamo nga kaso sa pertussis o whooping cough sa Western Visayas Bombochama. Base sa 2-week growth rate and incidence reports ng Department of Health Region 6, na-record ang 67 cases o 67 cases sa Iloilo Province nga ginasundan sa Negros Occidental nga may 28 ka kaso, Iloilo City nga may 22 ka kaso, Capiz nga may 15, Bacolod City 12 ka kaso, Antique nga may 10 ka kaso, kag tag-3 sa Guimaras kag Aklan nga suma total may ara na sang 160 ka mga kaso sa Western Visayas. Sa interview sang Bombo Radio kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., iya ginapahayag nga nag-emergency purchase ini sila sang antibiotic para i-provide sa mga municipalities nga nagakinahanglan kag naga-continue lang ang ilang regular vaccination man kapin pa sa mga kabataan na Bombochama. Pero as of now, wala pa siya sang authority nga to na-roll out na ang mga antibiotics nga iniya Bombochama. Sunod naman sa Iloilo Provincial Health Office, nagasugod naman ang immunization response sang mga municipal health offices paagi sa pagbakuna sa mga kabataan nga eligible sa vaccine. Kag subong man sa Iloilo Provincial Health Office, nagmando mo ni sila nga ang immunization response nga nasuguran na sang mga rural health offices paagi sa pagbakuna sa mga eligible nga makunahan kag mga kabataan na Bombocham. Kag nagdugang man diri si Iloilo Provincial Health Office Head nga si Dr. Maria Socorro Quinion nga may bastante nga supply sang bakuna para sa routine immunization paagi sa ginhatag man sa Department of Health nga dugang 14,000 doses para sa outbreak response. Yari bala kay pamatian naton ang pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Provincial suspected, and this is the overall period. Again, ang in terms of clustering, wala kita sang clustering gid nga 3 or more. But we have ang nagdamo lang sa Santa Barbara and I think Gimbal kita sina, no? But ang intervention naton is that we nag-emergency purchase kita sang idugang naton nga what do you call this? Antibiotics that we will augment to our municipalities if they need it. And we will continue with the regular vaccination sa aton nga para sa aton nga mga baby
But right now we are not yet in a position to roll out a booster, which is a different kind of vaccine which is not yet available here sa ato. And we have to look for a budget. But in any event, the numbers for that program Nabatian ang pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Bongo Cham kung sa diin man diri gani nga sa aton man pagbase sa ilang 14th Morbidity Week. Humalin Enero 1 to Abril 6, 2024 ang Santa Barbara among the provinces abang sa probinsya ng Iloilo may tatlo ini nga confirmed laboratory case diri Bongo Cham kag ti amo ni nga nagakabugusan man sang madamo nga record diri sa amo nga probinsya Bongo Cham kag diri man gani sa confirmed pertussis cases sa Iloilo province nga per barangay kag munisipalidad sa Agbao Bingawan may na-record man diri nga isa ka patay, tatlo tanan halin sa probinsya humalin sa Agbao Bingawan, Tabukan, Kabat, Bolinao, Dumangas kag Santa Rita, San Joaquin, Bongo Cham. All right. Ini si Bombo Hanajoy Mendoza Andasa para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa sa imo sini iyang follow-up report, no? Sa aton sini karon iyang mga kabombo ti ining pertussis, whooping cough, ginakos ini sang Bordetella pertussis bacteria, no? Ang mga mas apektado or labing apektado sini amo ang nagapang inaron 6 months nga kung sa diin ang hindi pa sila bakunado gid or hindi pa kumplitong ila sining immunizations. Sa aton sining mga kabombo may ara man sang 11 to 18 years old nga kung sa diin ang ila sining mga immunity ang nagatahaw sa aton sining karon nga matag palamati ti ano ang mga stages ang pertussis although makabing naton iyang very technical kay mga medical terms ini sa aton sining mga kabombo pero mahibaluan nimo kung ang pertussis naigo ikaw abisang pertussis o kung nalatnan ikaw sa pertussis kay ining infection sandig sa mga doktor makalalaton, no? Ti makabatsyag ikaw sang tuman nga pagbarukoy sang ubo tapos hungaw ang imo sining pagginhawa, no? Sa aton sining mga tagpalamati. Isa ini karon sa problema di lamang sa probinsya kundi sa bugos na nga pungsod Pilipinas ining whooping cough. Sa bahin sang syudad sang Iloilo, may isa nga confirm nga patay. Sa probinsya ang Santa Barbara may confirm man to nga mga kaso sa aton sini nga mga tagpalamati. Sa nasiling na naton ining pertussis isa kasahi isang bakterya. Pero bisan pa paano sarang naton nga malikawan ini. Malikawan naton ini kita abi iya nga mga adults kung masami kita nga upod sa mga kabataan tinagakadapat sini nga mag-disinfect, no? Ang mga kabataan matapos iya nga makapanghugas ang kamot, no? Gamit ang tubig kag habon, syempre mas labing maayo nga mayara man sila sa pag-disinfect sa ila sini nga kamot. Kay kalabanan subong nga mga pamalatian, makalalaton man o kung hindi, ang ginatuga sining bakterya, mga kagaw, nga ti sama-sami, kag si kinaandan, makuha naton sa aton sini iyang palibot, hilabi pa kung mahigko, kag ti ang aton sini nga mga kamot sa tagsa ka matagadlaw ginagamit naton ini kung kaysa hindi kita makadumdum kung sa diin naton ini gimbutang. Anong aton sini nga nawiyatan? That is why nga mas labing maayo nga mag-disinfect kita. And speaking sa pag-disinfect sa aton sini nga matag palamati,
why na sang mas maayo pa nga disinfectant kunti amo ang casino ethyl alcohol. Kaysa casino ethyl alcohol, 99.9 germs patay, alaga ang kamay. Taguon mo na ang selyo niya, no? O ang kapsilya na bla o kunang label. Sa casino, ethyl alcohol, in any size or variant, sarang mo pa na iya mahimo as proof of purchase kag mapasakop sa Buena Mano Salvo Year 18 promo. Ti may ara ka na sang armas, pangbato, kag subong man, ti makabing naton nga prevention, batok sa pertussis, may tsansa ka pa nga magdaog sang cash prizes, linibo, or even 1 milyon ka pesos. O kung magpasakop ikaw sa Buena Mano Salvo Year 18 promo gamit as proof of purchase ining casino ethyl alcohol. Yung casino ethyl alcohol sa liwat, 99.9 germs patay, alaga pa ang kamay. Sa aton sini magkabombo, pwede man ikaw makagamit kaya isang orokan, isa ka product sticker o kupon sa orokan nga may bombo promo title, pwede na nga mangin proof of purchase. Silver Swan, tamang timpla, isa ka empty stand-up pouch o kon paper label, at least 3/4 size sa Silver Swan soy sauce o kon sukang puti. Now, sarang nang mangin proof of purchase. Adlaw-adlaw naton ginagamit ni ang Silver Swan, kiti kalabanan sa aton sini makabombo do hindi iya makumplito ang meal or ang pagkaon kung wala sang sausawan. Bisan Silver Swan na soy sauce lang ni, bisan Silver Swan sukang puti, solve na. Magluto kita ginagamit man ni Silver Swan na soy sauce kang Silver Swan sukang puti. Basta stand-up pouch, empty stand-up pouch or paper label, at least 3/4 ang size sa Silver Swan soy sauce kung sukang puti, pwede gid nga mangin proof of purchase. R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House, isa ka kupon sa kada isa ka gatos nga pagbakal sang alahas, pagbakal sang relo or pagprenda sang alahas. May isa na ikaw ka kupon naghilapit na lang ang pagsarado sang klaseo. Sa mga kabumbo naton dira nga tiluyag mo i-reward ang imo sini iyang himata, bata. Bangod man sa achievements niya sa iya sini iyang pagtuon nga mangin memorable kay hindi iya malimtan. Ti bakla mo siya sang relo dira, bakla mo siya sang lahas sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Sa pagbakal sinini mo sang lahas kang relo, makakuha ikaw sang kupon, may mapalipay ka, may tsansa ka pa nga mangin milyonaryo. Sa aton sini makabumbo kag ti kung magdaog ka sa mga cash prizes, hindi lang kay pulsiras o bakal mo, hindi lang kay kulintas, hindi lang kay aritos. Base sini iya mas may mabakal ka pagid sa premyo sinini mo nga madaugan. Gatagi ti subong ang init Bumbo Chris, nami mang laba kay paglaba mo o paghalay mo ya malada yun mo. Ti kung maglaba ka, magamit ka sang surf powder, pagbanlaw mo gamitan mo sang surf liquid or Fabcon dira. Sus Maria kagusip, humot-humot ang imo siniya nga bayo do kasubong hindi ka na magpamutang sang pahumot pa. Surf powder, surf liquid, surf Fabcon, singling pero di mamahalin. Isa ka empty sachet sang 65 grams, cherry fresh ukon isa ka empty pouch sang 64 ml liquid rose fresh ukon empty sachet sang 25 ml Fabcon fresh. Amo na ang proof of purchase. Isulod sa sining puti nga legal size nga envelope. Mga bangka puti legal size, long and white. Sa aton sini mga kamuway na sa iban pang kolor dira. Isulod ang proof of purchase sa long legal size white envelope sa guwasang sobre. Isulat imo sini nga pangalan, address, edad, phone number, pirma, week number 4. Kag ang proof of purchase, ihulog ini sa mga drop boxes diri sa Bombo Radio sa stasyon kon sa mga drop box centers naton. Ipadala ini Buena Mano Salvo Year 18 promo sa Star FM kag Bombo Radio, care of DYFM Bombo Radio Iloilo, Mapa Street, Iloilo City. Buwas Biyernes, kolektahon sa nga patrol ang mga entries sa mga drop box centers naton sa mga kabanwanan, subong man sa mga drop box centers naton diri iya sa palibot sa syudad sa nga Iloilo. Kung hindi ka makahingagaw, pwede man nga direkta mo diri ihulog sa stasyon sa nga Bombo Radio. Kag sa Sabado sa Barangay Bituon, haro kita magapanigayon sang aton sini nga Barangay Drocon sa diin, may napulo ka magadaog sang 1,000 pesos cash. Sa mga pahampang naton, cash prize man ang iga panagtag. Ang iban pangit sini nga detalye, balik-balikan naton sili madugay sa aton man sini pa rin nga pagpangalagan sa gyapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay
Saudo. Sa liwat pasalamat gid kita sa mga kabombo naton, no? Nga sa pinakauli nga survey sa Publicos Asia Incorporated, isa ang Bombo Radio Philippines sa pinakaginasaligan or most trusted radio network in the country, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Sa ila sini nga pahayag 2024 first quarter. Ining survey sa aton sini nga mga kabombo, why niya sa nga may bayad or sugo abi nga magpatigayon sa survey. Sa aton sini nga mga kabombo, kay non-profit man ini ang Publicos sa Asia Incorporated. So bot silingon nga ang resulta sining pahayag 2024 minatuod kung ano ginyabala ang ginasaligan nga mga media platform sa aton sini mga kabombo sa bilog nga pungsod na Pilipinas. Ti ikapito diri sa aton sini nga mga kabombo ang Bombo Radio Philippines. Ara dira ang mga TV network, mga pahayagan just like GMA, The Inquirer, Manila Bulletin, sa aton sini nga mga kabombo, ang ABS-CBN Online, ang Philippine Star, tinalakip diri ang Bombo Radio Philippines, no? Ika number 7 kita sa top 10 most trusted networks, media networks in the country. Sa aton sini nga mga kabombo, nagisanon kita nga provincial radio station nga sulod sa top 10 kag ginasaligan sang mga Pinoy ako sa di nagakuha sila sang mga balita kag impormasyon. Sa aton sini nga mga kabombo, tinakuha naton ini or nalabot naton ini or ginsaligan kita sa aton sini mga viewers, mga listeners, sa aton sini nga mga online platforms kag subong sa giaponti sa aton sini nga pagwaragwag sa radyo, pinaagi sa talakay sa mga balita kag impormasyon, no? First, fast and accurate, kag ti balansyado, patas. Nakuha naton or ginsaligan kita sa mga pumuluyo bangod nga ti nagapati sila nga ang mga balita kag impormasyon nga ginalala naton diri matutuon. Why not? Why kita yagin saligan sang kadamaan sa bilog sini nga pungsod na Pilipinas kay nang hatag kita sang litson nga manok nga medyo maaslom na ang sabor. Sa aton sini mga kabombo. Why kita yagin kabig bilang most trusted kay nanagtag kita sang idik. Sang tinapay nga nagamolds na. Por Diyos, por Santo. Sang bangian nga smagol. Hindi mo gali makuha na ang salig sang tao pinagi sa paghatag sang litson nga manok nga maurwaslom na ang sabor sa pan nga nagamolds na kag sa bangian nga bangian nga smagol. Kag expire nga mga dilata. Titingwan pa sa gyapon nato na, no? Nga mapadayon naton ang maayo sini nga serbisyo publiko diri kag mapabili naton nga hugot ang pagsalig sa aton sini nga mga kabombo. Pagbalik naton na banwa dugang nga mga balita kag impormasyon diri sa Bombo Anay sa Udto, istorya naton ang City Architect Office nagpromisa nga ibalik nila kunong fasad sa Iloilo Central Market. Ini matapos nga nakangkon sang pagkamalaot kay ti ang istorya sadto nga ipabilin ang fasad mo kay ti makabig na nga mayara sa historical meaning para iya sa mga taga-syudad sa Iloilo. Pero kibot kita gin nakip ini sa gin rumpag, sa gin wasag. Ang justification there is that nga ining fasad na markahan na kuno sang Office of the Building Official nga unsafe. Balikan tayo ni matapos paman
ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Oras naton. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 14 to 20, 2024. Ang Plaza Mayor kagang iyang stage ang saliwat preparado para mag-host sa Technocrats Band as they are set to deliver one great musical entertainment sa ini nga Abril 20, Sabado, sa concert at the Plaza, mangininyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag iban pa ay ikaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Abril 21, Domingo, ginagdang tanan nga mag-attend sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya nga makit-an ang kahulugan sang pag-antos. Nga ang pag-antos hindi magtulod sa aton palayo sa Ginoo, kundi nga magduso sa aton nga magparapit pagid sa iya. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo, maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nag-umpisa na ang El Nino phenomenon. Kag bandabo ini sang epekto ilabi na sa palibot, kaangay na lang sang pagbag-o sang kalidad sang tubig. Pagkapatay sa mga isda bangod sa pagbag-o sang kalidad sang tubig, kag pagtaas sang posibilidad nga magka-red tide. Mas gamay ang isda ang mahimo mahulik bangod posible nga mag-migrate ang mga ini bangod sa pag-init sang tubig kag pagnubo sang tubig sa mga dam nga mahimo mangin rason sang pagnubo sang supply sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos.
ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian ba na ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyong nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon, mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Magpabilin nga safe kag healthy sa panahon sang El Nino. Magkinot sang tubig kagamiton ini sa insakto. Takluban ang mga gintipon nga tubig agud hindi pagpangitlugan sang lamok. Likawan ang pagbulad sa init o kung magamit sang sunblock kag magdala sang payong. Magsuksok sang komportable nga bayo. Kag mag-inom sang 8-12 ka baso sang tubig adlaw-adlaw agud malikawan ang heat stroke kag exhaustion. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit. Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 29 minutos na nakaligad sa takna sa launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Kagay na interview naton diri si Police Colonel Ronaldo Palomo, ang IPPO Director. May kantanan sa nagalinapta siniya karon nga balita or informasyon. May kantanan sa pag-relieve sa iya kag buwas kuno buslan na siya bilang IPPO Director. Sa aton sinima kabombo, ginambal ni Colonel Palomo, sinya tinuway man katawag si RD Sakon. Kaya basi kon ano lang na, panglabugay lang na da. Ano namin ni Colonel Palomo nga panglabugay man, basi kon may mga wala na naluyag sa kay Colonel Palomo nga magpabilin padira sa Iloilo Police Provincial Office. Sa aton sinima kabombo, sa kung ano man iya nga rason, amo na nga aton sini nga tuliron. Pero kung nang taon na nato ang performance ni Colonel Palomo batok sa tanan sini nga mga illegal activities daw makabig naton iyang hindi naman pagpataman kanayaw si Colonel Palomo, pero imbis nga outstanding, very satisfactory abe. Diba simla kung may nasiod si Colonel Palomo diha nga daw nagmurugot gid kag mas gusto nga pa layason na lang sila sa IPPO nga bisan way pa sang order nagikan iya sa mataas ini nga talatapan sang Philippine National Police or even the regional office. May mga impormasyon niya nga nagalagaw nga isla na siya kuno. Igin confirm pagin naton inyo sa Police Regional Office 6 kung balano kumatuod nga pagatalusan na buwas. Or boss, may bago na kita ng IPPO Director, si Bombodon Inigalaya karon sa aton sa linya. Bombodon, please come in. Wala sang relief order para sa kay Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Ronaldo Palomo nga pag-isla na siya bilang Provincial Director sa IPPO sandigman sa nagalapta karon nga mga istorya. Ini ang gin-confirmar mismo sa aton sang spokesperson sa Police Regional Office 6 nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Kay matapos kay na nga nagagwa ang ining mga informasyon nga immediate effectively kuno tomorrow ma-relieve na si Colonel Palomo sa IPPO as Provincial Director kag may magabulo sa iya nga bag-o nga Provincial Director in the person sang anay Chief sang Regional Intelligence Division sang Police Regional Office 6 nga si Police Colonel Razalan. Tigin kuhaan ta ini initially sang aga sang information si Colonel Solis for confirmation kung may aragid man, but at the time way pasang information si Colonel Solis, and since ara sila sa meeting kaina dira sa mayabayn sang Campo Delgado, way niya ma-check nga daan, pero sining udto hapitan niya gid sa personnel division sa Police Regional Office 6 to check kung may ara sa mga papers coming from the higher ups nga mag-implement abi sa relief or may relief order sa kay Colonel Palomo. Pero waay Bombo Champ sa existing nga communication nga halin abi sa national headquarters or even sa level ni Police Brigadier General Jack Wangki, ang Regional Director sang Police Regional Office 6 nga nagamando nga i-relieve si Colonel Palomo sa pwesto. According man sa kay Colonel Solis, normally kung may ara gid man sang relief order ang isabi ka Provincial Director, nagaagi gid na sa nagakaigo sining proseso. Ka gina-inform gid sina ang natungdan nga mga police officers nga may ara sang matabo sini nga change of command abi. But in this case, una to kay nagin confirm ni Colonel Palomo nga wala sa iya sang may nabaton nga information, way man nakatawag sa iya si General Wangki nga ilisan siya dra sa IPPO
and wala man sang information dito nga nakalabot abi sa kay Colonel Razalan nga siya ang i-install nga bag-o sini nga IPPO chief. So suno man ini sa pahayag ni Colonel Palomo kaina nga lunsay misinformation gid lamang ang ining mga tuhaw nga information nga i-relieve siya sa bahin sa Iloilo Police Provincial Office. Wala man kuno sang existing or pending abi nga complaint nga gin-file dra sa Police Regional Office 6 against sa kay Police Colonel Ronaldo Palomo kun may ara sang administrative case ba lang gin-file sa iya nga mahimo mangin rason para nga i-relieve siya or preventively i-suspend siya pending sa investigation. According sa kay Colonel Solis, wala man sang kasubong sina Bomochamp. Yari si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis sa aton nga interview. 12 noon sa office ng chief ng personnel division naton diri sa Police Regional Office 6. So far wala man sang may ginambal nga may ara order. Any plan sir nga may change of command diri sa Iloilo Police Provincial Office? So far sa level ko no, wala ko idea, and amo na gani nag-agi ko dito sa personnel division naton diri sa Police Regional Office 6, and namangkot ako kung may mga changes. So far ang hambal nila wala man sang order dito. If ever may ara gid man sir sang change of command abi sa mga provincial commands naton, ano normally ang proseso naton sini sir? Ang nagbaluan nato no, ang usual nga mga process natin, syempre ang mga parties involved, syempre gina-inform na sila kag may ara order. Hindi niya sang golpeada sir or immediate abi? Ati sa level ko, ang aton niyang ginabasyan is order. So, ang pinaka-latest, bago lang kita nag-agi dito sa office ng chief ng personnel naton, and so far, wala sang order nga ginpakita pag-agi ko dito. Na labot man namon kay na Colonel si Police Colonel Ronaldo Palomo, and according sa iyat mga misinformation man ang nagagawa sini nga mga istorya nga ma-relieve siya, and nagaduda siya nga daw may ara sang behind sa pagpagawa sini nga mga information na daw gusto abi magsamad dira sa ila sa IPPO, especially sa iya. Regarding dira sir no, actually wala ko idea gani kung anong mga information nga nagagawa, and nakabalo lang ko nga may nagtawag sa akon, that is why nga siling ko i-check ko muna sa personnel division naton, and ang results ang pag-check ko sa personnel division naton as of 12 noon no, past 12 noon subong lang adlaw, lagi kita dito, wala sang order regarding dira. Sir, may ara sa mga pending drabi nga complaint against sa kay Police Colonel Palomo nga ginpadala dira sa may Police Regional Office 6? So far sa level ko wala man ako idea regarding dira. Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa Police Regional Office 6. Ginpamangkot naman Bomochamp si Colonel Solis kung wala kamusta man ang relasyon niya subong sa tunga ni Director or ni Colonel Palomo kag ni General Jack Wangki. Although si Colonel Solis hindi man siya kuno maka-comment gid sa personal nga relationship between General Solis or General Wangki and Colonel Palomo, kay bilang spokesperson man lang siya sa Police Regional Office 6, pero sang nagligad gani nga mga inadlaw dito sa may Lambunaw, Iloilo, of the man dito si Colonel Palomo kag si General Wangki sang nagbisita dito sa haya sang police officer, ang intel operative nga napatay dito sa Banwasang Patotan na Iloilo. Dungan to sila nga nag-extend man sang bulig sa pamilya sang napatay sining police officer. Maayo man ang ila sini nga pag-inopdanay Bomochamp. Kung normally may proseso ang pagpatigayon sang change of command, but silingon ining nagalapta nga istorya abnormal bumbudoni kay gulpianay. Oo, amo gid Bomochamp kung si Colonel Palomo pagani kay na siguro mahimo nga may ara sang golpeada nga pag-change of command kung may ara sang daw bugat kidabi sini nga rason. Kung may ara abi sang blunder, dako gid blunder bala ang isa ka police commander abi nga nahimo nga magakuan gid mabugat gid sini nga reason nga i-relieve siya, pero kung waay man daw wala man nagkakatabo, normally nga golpe lang i-relieve ang isabi ka provincial director or even ang city director or even ang
chief of police sa mga municipal police station. Even ang mga regional directors, why isang may nagakatabo nga golpeada nga pag-relieve bumutyam, kung waay man niya sa mga dalagko, gid sini nga mga rason. Amo nang ganing kagin pamangkot naton kay na si Colonel Solis, kay basi balalipod lang sa aton sini nga hibalo, may ara basi sang mga pending mga kaso bala against kay Colonel Palomong agin pasaka dira sa may Police Regional Office 6. Pero according sa spokesperson, wala man sang pending case ining si Colonel Palomo Bumutyam. All right. Ini si Bombo Don Idigala para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Donny Digala sa imo siniiyang follow-up report. Tikon tanan nga mga balasihan for the relief order of Police Colonel Ronaldo Palomo negative sa regional office. Tibot silingon ining istorya ning mayara sa change of command by tomorrow. Fake news, palapaw, kagway sang kamaturan. Sa liwat, kung may ara, gid man iya sang change of command, sa aton sini nga mga kabombo, as explained by Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa Police Regional Office 6, pahibalo ang magtimbang siniya nga bahin sang natungdan ang inog-relieve kag ang mabulos. Ti so far sa pag-checkyar naton kay Colonel Palomo, negative. Kay Lieutenant Colonel Solis, gin-check yaman to sa talatapan nga nagauyat sining movement abi or balasahay sa mga tao. Siya negative man. Ang mabulos, gin pakigangutan man iyan ni ang kuno mabulos, gin pakigangutan ni Lieutenant Colonel Solis, ti negative man. Pero mayara pagid nga pwede nga matabo nga mayara sang dugol piada nga change of command. Kung may mga complaints nga dako abi iya, mabugat, batok sa isa ka mataas ka opisyal such as the provincial director or city director nga nagakinanglan sang nagakigo sini nga pag-imbestigar agud nga hindi ma-influensyahan dira, ti kinanglan gid mayara sa sang relief order kag ang effectivity is mambal naton right away, no, or immediately. Pero tiway sa aton sini makabumbo kag halangpon ang pahayag ni Colonel Palomo. Siya basi kung may nagalabugay lang, ako niya gani kinalantaw basi Colonel kung may nasiod na salapay nalapakan ikaw dira nga may mga opisyales man sa kapulisan nga nagapayong sa ila. Lately, anong nagtimbo o kag dumatunog nga isyo sa bahin sa probinsya nga nakuha ang atensyon sang regional director? Ta ano ganito? Ha? Di bala may mga ginatutukan nga pulis nga sandig sa aligasyon, nagabaton payula nagikan sa mga quarry operator? Oh. Oh. Basi tuon, no? Oh, di ba? Oh, kung lang taon gani naton balik-balikan ta ang performance ni Colonel Palomo. Oh, kitaya mismo personal kitaya makambal, hindi man sa tama gid kapag dayaw kay Colonel Palomo, no? Pero ang sarang ko lang yung mambal sa akon sini nga mga terminolohiya, si Colonel Palomo bilang provincial director hindi sa laguron. Oh, gets nyo? Kaya iban si may mga opisyalis kita nga sa laguron, sa laguron in the sense nga tiway nga obra, hindi man aktibo. Pero sige sweldo. Oh, di ba? Puti kita ta si Colonel Palomo, hindi niya sa laguron nga opisyal. Oh. Tito mo malang nang napanimuan ta kag hasta subungan ni nuga pirilit pa di sa ilong ko. Oh, puti
Do mo man lang tumatunog-tunog nga isyo ng ligad. Di lang nga ligad Ligad lang nga may nadlaw. Di ba? Nga gina-imbestigaran karon sang regional office sa Mando maniya sang regional director nga may mga pulis nga nagabaton sang bulanan sa mga illegal quarry operator. Di ni mahalin abi ang impormasyon kundi siyempre sa IPPO man kag sino ang IPPO director kundi si Colonel Palomo gapinsar guro tong iban sini nga anom nang imo man do mawadaan mga mina papay si mo. Ang bata ko nga daan si katatlo ko tong asawa manog college na ron why ko to. Inog baka libro. Baw patal-patal ng istorya ko mga mo na ako ni mo ko na bro. Ang iban sila dado matuod man. Di ba? May mga mo sila yung senaryo. Di ba siyang nagapalutaw sining impormasyon, sining istorya base kon apektado malahaw. 45 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Check ko naman this time, balita ni Bombo Angel Tan. Damo nagpiait kay man. Inyati may historical meaning na naiyang ang fasadira sang Iloilo Central Market. Insat nga gin-demolis na yaw. Hindi bla, biyanay naton ang fasad pabilin kay do makabig na iyang ara karon sa aton sini nga National Heritage na sang Iloilo. Tinga gin-demolis now. No? Ang City Architect Office nagpromisa nga ibalik kuno nilang fasad. Diba si Wyman gin-demolis inalsa lang ro kagin saylo. Basta ato sa motor po lang pasad. Kay ibalik lang kuno mo. Pero ang OBO, Office of the Building Official ng Ambal, sininga ti markado na bilang unsafe. Iko madumduman ta pa sa una samtang nagapro pangapi kita das may Central Market la sa may peripherals na. Damo na gin man kahulog sini nga mga debris. Check ta si Bombo Angel Tangel sa report, please come in. Nagpromesa diri Bombo Cham ang Iloilo City Architect Office nga ibalik ang fasad sang Central Market kapareho sa original sini nga plastada sadto sa interview diri sang Bombo Radio kay Architect Reggie Gregorio, ang headman sang City Architect Office, iyang pahayag nga sundon ang blueprint sang fasad kag i-replicate ang original structure. Suno kay Architect Gregorio, sang gin-demolish ang fasad, bangod ini siya sa resulta sang inspection sang Office of the Building Official, and it turned out nga unsafe na ini siya gali Bombo Cham. Pero bago pa man ini siya i-demolish sa plano sang SMCT bilang abi amo ni siya ang kaupod sa public-private partnership kag city government, ipabilin kontani ang historical fasad. Pero gin-check ini siya sa mga engineers sa SMCT kag city government kung pwede pagidman bala ini siya i-retrofit o kung i-demolish na lamang gid. Kag primarily nga ginahatagan gid nila diri sang abi priority ang safety kag structural integrity, rason nga naglabot sila sa punto nga i-demolish na lamang ini Bombo Cham. Ginpaanggid yaman ini sa plastada sang isa ka mall nga kung hindi safe ang mga nagkalain-lain labi nga bahin sang mall, risgo ini siya para sa kada mall goers nga magasulod pagwa sa ila abi sa establishmento nga dugang pagdirisang natungdan nga ang Iloilo City Cultural Heritage Conservation Council nagsugot man diri Bombo Cham nga i-demolish ang fasad. Kaghalin man sa letter sang National Historical Commission of the Philippines sang February 20, 2023, naging padala diri kay Mayor Jerry Treñas, halin mismo kay Chairperson Rene Escalante nga sila mismo amendable kag sugot man nga gubo na lang anay ang fasad with the promise man abi nga ibalik ini siya sa original niya nga structure kay sundo nila ang blueprint. Pamatian tabala diri Bombo Cham ang kabahin sang pagpahayag ni Architect Reggie Gregorio sa aton interview. First of all, ang aton reconstruction of the Central Market is being undertaken through PPP.
So may proposal si SM for central and terminal. With regards sa Central Market, may ara kita ngayon heritage building dira amo nang sa front ang may tower kag sang naghatag sila sang proposal, may ara na sila sang aware sila nga may heritage building and the need to preserve it. So may ara na sila nga ang at the time ang question was whether it's safe to be retrofitted, kung demolition or retrofitting. So nagin-check siya and hindi ko masala, may si Obo yan ubra sang iyang inspection with regards sa safety kag existing condition. Dito nakita nga may mga I think may earthquake man at that time, hindi lang ko sure Anyway, may mga cracks na may ibanda ang sa wings, tapos nakaagi sunog sa history, and then may expose na ang mga rebars. May ara na siya nga report si Obo, and so amo na si SM naman initially ang nga i-preserve, pero nagkuha man sila sang ilaman nga engineer man kag amo na nga may retrofitting nga kung man sa retrofitting, but ang na lang ang balamon, there's a need to restore ang ilagi dyan if they decide nga i-demolish, because weighing in ang safety factor, ang structural integrity sang structure, of course hindi man naton ma-compromise ang safety Marked as unsafe ang facade that time kay may mga upon the checklist or based sa report directly sang Obo. The direct report sang Obo kag ti ang ilaman nga ilaman sa ilaman nga assessment sang SMA kung ang what will be kay ti ang imo man na kay ti open naman sa public siya dayon mo. So kailangan may safety may safety factor nga gina-consider. So amo na ang commitment, and then with a series of consultations man kay may mga gin-correct man and nag-commit sila to observe the process kag ang to restore ang architectural finishes. Of course may mga adjustment kita sa heights because ang roads ta nagsaka na. So we have to deal with flooding, ang drainage naton. So these are the factors na nag-influence man sang elevation, but the proportion nila iubrahon nila para siguro strengthen ang structure, so to ensure safety with the frequency of ang occurrence ng aton nga earthquake nga mas stronger. So siguro kung sa government nga side kung aton na daw favorable man in a sense na then we mas longer ang aton nga structure. Amo lang na ang gin-ensure namon before we agreed or we nag-approve ang council, because ara man sa mga minutes ng meeting ang discussions and gin-endorse man inamon sa NHCP, and do amenable man sila because of the factors na contributing factors sa kay ang commitment was to restore to replicate to ang original na structure, pero they will go mas babalik sila sa building footprint where ang walls nga na amo na ang ibalik nila gihapon. Yes. Okay. Kay may measurements naman na. For my part sometimes ang safety factor is very important. Kung hindi siya naton ma-assure na safe siya, then that will be closed off sa public. So hindi mo siya mapasud kasi risgo siya. Di ba la? You subject people kung mall na siya, mall goers to everyday kay ang earthquake wala mo man niya gina-anticipate kung saan siya hindi mo ma-schedule. So by restoring and asking and requiring na mas strengthen ang structural stability, ma-ensure ang structural stability niya, then we prolong ang lifespan niya, because it will still, of course it's a different thing
Pero amo na bala, may revitalization man ang program mo is really it will be a catalyst man kay daw ang commitment nila ara man to restore, and ara man kami nga naga-monitor, and I think ara man ang may ara na may ara kita contract management committee nga both sides represented, ang government and then SM. So ang dialogues between two parties mas sapos matigayon. Bombot siyam na batian sang mga kabombo naton si Architect Reggie Gregorio. Alright, ano plastada man, hindi ko ka nabudlayan ko eh. Nabudlayan ko kay man di ba gindemolis nila ang fasad? Precisely, Bombot siyam. Gindemolis nila, di ba? Paano nila ibalik? So bali ang matabo diri Bombot siyam, ma-construct sila sang bag-o nga fasad, kag ang guide nila is ang blueprint sang daan nga fasad. Ti lain na iya ang guwaya sinakaron, Bombo Angel? Oo, do ang punto diri sa pila ka mga kabombo naton nga do ang isa sa mga do part kuno sang puzzle or like history sang Iloilo City with the demolition do naglain kuno Bombot siyam bala. Hindi nga daw naglain, naglain gid ya. Oo. Ang isa pag dito ka-importante man niya ginhambal ni Architect Gregorio nga since ang foundation or ang part bala nga may mga drainage nga kay uhon i-elevate ang structure to bala Bombot siyam. Ginantaw nila ang fasad din pang checker nila if it's safe to retrofit, pero upon checking sa office the building official kuno do hindi na ni kuno masarangan Bombot siyam, and upon check subong adlaw to sa area lagi dawan ni Bombot siyam powderize na gid ang fasad. Ti amo na ganing ambal naton kay di bala kung madumduman ko gindeklarar na ni bilang National Heritage Site ang Iloilo Central Market facade ganiti nga tawag si gani nga demolish din nila, may ara bala sang panugot nagikan sa National Historical Commission. May ara ni sila Bombot siyam una-una kuan nila naging present nila ni anay sa Heritage Council diri sa Iloilo City, and nagpasugot man sila nga i-demolish anay, and nagpadala ini sila sang letter sa National Historical Commission of the Philippines kagati nagrisang iya response ang chairperson nga si Mr. Rene Escalante. Nagambal ini siya nga amendable sila sa project since ang pasiguro sang syudad sang SM nga ibalik ang original architectural Bombot siyam. Galibog ang ulo ko kung paano mapamabalik ang original architectural design through blueprint. Kay di bala ang promisa ni before nga i-restore lang ni Bombo Angel Do kung kaya retrofitan ni Bombot siyam, no? Hindi nga sila nga kaya i-retrofit. Kayahon Di ba? Pero ang pamangkot nga karon niya nga do ginguba na ni binaligya tayang Iloilo Central Public Market, binaligya ta sa SM do mo sinang butsilingong guayak ron. Do parehas man na bala sa hurubaton nga or sa istorya nga may gentleman's agreement si China kag si former President Duterte. Pero kung sa mga common nga istorya, no, in layman's term, ang nagagawa sila binaligya ni Duterte ang West Philippine Sea sa China. Anong gagawa karon na kay hindi mo na madumduma ay Central Public ay Central Market gline kiti ginuba nilang fasad binaligya sa city government sa SM ang Central Market. Istorya kuris-kuris na lang na kag teknikalidad, kag paabo-abo, kag kumbaga pa palupad nga kwaon tang blueprint, ilugon tang blueprint,
amo sinemusad to, pero ang promisa nga ipabili na dira eh. Hindi pagtandugon ang fasad, i-restore lang, i-rehabilitate lang. Pero kibot kita nga tinaltalya mo Angel? Ano sistema man? Kaya ang isa punto, pag idablang botsyan, nga kung tanig, din paagi sa publiko, balagin eksplikar, nga wala na lang nakitaan na lang bala nga powderize na or guba na ang fasad, kundi beforehand, din paathag na lang nga daan sa publiko nga, hindi gid ka sarang retrofit, amo ni ang matabo, lugin plastar bala ang matamat bombotsyam. Ati kido sila lang yan nag-inistoryahay da? Amo ng problema da karon? With this one, sa mga kabombo naton, kung magkadto sila sa bahin sang Iloilo Central Market, magliko dablang jeep sang lapas, mga SM City, bombotsyam nga jeep, wala ka na sa makitaan niya pasada sa may Central Market. Ang makitaan mo na gid lamang, taas na ni subong ang building, may second floor na ni ang ginakakayo, subong Central Market sa sulod, pero ang fasad, direksyon ng silang sa adlaw bombotsyam. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan. Kabalo kamo ang Central Market diri sa downtown area. Kintukod ini siya sang 1920s kag ginakabig the oldest. Hindi lang yan sa syudad o sa probinsya kundi sa bilog sininga pungsod. That is why nga gindeklarar ini siya as isa ka National Heritage Site. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo, nakibot kita nga yabok. Yabok na lang ang madumduman ta sa Iloilo Central Market karon. Sa aton sini nga mga kabombo, pero ginadipinsan man diri sang syudad, particularly ni Mayor Jerry Treñas nga nag-agi kuno ini sa nagakigo sini nga proseso bisan nga wala sang public consultation. They don't need the public guro. Hindi man niya guro importante para sa city government, particularmente kay Mayor Jerry Treñas kag sa ni SMDC, ning SMPHI, ang opinyon sang pumuluyo. Sanda-sandala ng inistoryana Di ba? Sila lang yan ang inistoryana da. Sa aton sining mga kabumbo. Ining pag-demolish sang fasad sang Iloilo Central Market sa aton sining matag palamati daw kasubong nga ginkalimtan mo na lang ang makabig naton kabahin sang history sang syudad sang Iloilo. Pero man may plano si Mayor nga baguhon ang history sang syudad sang Iloilo. Sa aton sining mga kabombo. Amo ni kung kisa ang kakrulba sa PPP mo, may maayo man nga madulot, pero kung isa may makakrulba bla sa aton sinimatag palamati, kiti daw ang gagwa siniya kalimtan ta na nga may Central Market na nga natukod da. Subong yati yan niya ka SMA. Sa aton sinima kabumbo. Ginapangunahan ko na kadaan basis plakadlaw mawangal bla mga vendors daw. Nasarangan nga ni Mayor nga ipadimulis to ang pasad lang. Ano pa yan ang mga iban sinadra nga mga vendors? Sa aton sining mga kabumbo, kung si Mayor papambalon sa una, hindi ta na pag-gubon, mapabili na dayang pasad sang Iloilo Central Market kay kabahin nina sang heritage ta, pero alang-alang naging kuno kay sandig sa ubo, markado ng delikado ini. Sa aton sinimatag palamati, ambal sang architect niya ni pahitaw na tong blueprint kay sundon lang to. Sa aton sus Maria kagusip po. Pero there was a time nga ginpapintahan pa ni ang fasad dira sang Central Market, gin disenyo-disenyuan pa da, gin panami pa na daraw may
may picture kita nga niyo, pero ito'y subong, why na? No? Abo na lang na iya. No? Sa aton sini makabumbo, tapos sa matindog na dira nga pasanti, iya kay SM. Oh. Oh, sa aton sini matag palamati, beautiful. Kung ang kilala ko pa, what a beautiful nice. Oh, lang na ginaton sini nga simpa. Gusto ko pa tayo talakayon pero may iban pagkikita ng mga balita nga hindi matatapan diri sa Bombo Anay sa Udto. Itugyan naton sa iban sini nga mga news and public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Ismomo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network kinakantang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plasuelados. Plasuela de Iloilo, Bill Board of Activities for April 14 to 20, 2024. Ang Plaza Mayor kagang iyang stage ang saliwat preparado para mag-host sa Technocrats Band as they are set to deliver one great musical entertainment sa ini nga Abril 20, Sabado, sa concert at the Plaza, mangininyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plasuela de Iloilo Mags kag iban pa ay ikaparafol sa mga suki sa Plasuela de Iloilo. Sa Abril 21, Domingo, ginagdang tanan nga mag-attend sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya nga makit-an ang kahulugan sang pag-antos. Nga ang pag-antos hindi magtulod sa aton palayo sa Ginoo, kundi nga magduso sa aton nga magparapit pagid sa iya. Plasuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully.
hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si de la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni de la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, mayong hapon gid sa inyo mga kabombo. This is Tita Regine and of course, oras na para sa kahapon lamang program. So, nakablastar, nakamudira. I hope so. Sa mga medyo nangin stressed the last few days. Move on na, no? Let's move forward. Life goes on. Pwede mo share what is it ang inyong mga pinagdadaanan the past few days? Pwede mo share diri sa KLP. Just write your stories and then you email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Kag pwede gid niyo isulat sa gihapon. And then ipadala lang sa kahapon lamang program, DWFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Today, we're in for beautiful stories nga mag-unfold right before our eyes, right before our ears. So, sa nga hapon, and I thank ang aton nga mga letter senders. Thank you so much, Gid. Gani ka mo dira, ha? I hope ma-inspire man ka mo sa mga letters nga inyong mabatian diri so that ka mo man mag-join kag mag-share sa inyong mga inagihan. And so, let's start the ball rolling. Hari ang aton nga bahanan para sa inyo sa sininga hapon. I would like to welcome you all with a song from J.R.O. Claret. Ngano, this is Tita Regine. Welcome sa KLP. Dawato na lang maski masakitan lang ko. Dawat na lang, ang tuso na lang, tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di yuri ay kita. Ang ikaw ako, usaha kanindot na damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Dawato na lang maskin sakitan lang ko. Akong ampingan ang atong hanumanan, bisan wala ka na. Iyagi ko na lang sa joke ug smile ang tanang pangako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Bato na lang maski sakitan lang ko. Abi na ko gugma ang bulabaw, gugma lang o wa na'y
nasaktan lang ko. Well, wala na tayong magagawa. Dawat-dawat na lang. Dawato na lang. Bisan nga masakitan ka pa. As I have said, now we have to move forward. 20 minutes after 2 o'clock. Again, this is Tita Regine. Good afternoon again. Arina kita sa aton nga first story, and this is from Nonoy sang Maasin. Dearest Inday Regine. Mayong hapon kanimo, Inday Regine, kay sa tanan nga namati sa kahapon lamang program. Sa matag alas 2 ng taka sa hapon. Inday, ako isa man nga may kaagi nga hindi ko gid malipatan tubtob subong. Do Bisaya siya no. So nagaedad ako sadto sa 17 anyos. Patay na ang amon nanay. Ang amon tatay nangasawa liwat. 7 kami ka mag-utod sa amon nga nanay, kag ikaduha ako. 4 ang babae, kag 3 ang lalaki. Huugali Inday, tawagan ako kay Nonoy. Yari man diri akong matuod nga ngalan, pero ayaw na lang pagbasaha sa kahanginan. Ang ikaduha nga asawa ni tatay, may 3 na kaanak nga iya dala sa una man niya nga bana, kag balo naman siya sang pag-asawahay nila sang akong tatay. Kag nadugangan pagid kami, kay nakaanak man sila sang 7. Bale, 19 ni kami tanan, 19 sa isa lang kabalay. Madamo na kami nga sa laguron, kag kami sang akon manghod nga lalaki, nagabulig-bulig man sang trabaho. Para makabulig man sang ibakal sang amon konsumo, kay madamo na kami. Ang akon magulang Inday, temprano nga naminyo. Nag-edad sang 15 anyos, kag ang akon manghod nga babae, naminyo man. Pagkaedad niya sang 15 anyos, kag wala gid makatapos sang pag-eskwela. Wala gid matagal or wala gid matagai sang importansya ang amon nga pag-eskwela. Ang amon tatay halos kada adlaw permila nagainom sang tuba, kag permilang hubog. Kung mahubog gani siya, bisan ano na lang ang ginapangwakal. Isa ka adlaw sina, ginsulong sa akon pakaisa ang akon tatay sa amon balay. Gadalas ang binangon, kaginlabo ang amon hagdanan. Si tatay, wala gid magwa sa amon balay. Kag ako na lang ang nagwa, kaginatubang ang akon pakaisa, nga akig sa akon tatay. Kag akon siya ginsilingan. Ano bala ang amon sala, nga imo man ginlabo ang amon hagdan. Kag dayon niya atras, nga wala man sa kinhambal. Pagkasunod nga adlaw, nag-inom naman sanday tatay, kag nahubog naman siya, kag madamo naman ang ginapanghambal nga malain, kag akon siya ginistoryahan. Hinay-hinaya lang ninyo ang inyong istorya, kay basi mabatian kamo, kag sulungo naman kita diri. Kag dayon ni tatay siling sa akon, ano nadlo ka? Ako ang mag-atubang. Huna-huna ako lang. Gani siya mag-atubang sa tong pagsulong sa iya. Subong magsigi naman sang wakal. Isa ka adlaw sina, ginhalab sang karabaw sang akon pakaisa ang amon humay nga tanom. Hubog sadto si tatay. Nagwakal naman siling niya karon sa gabi. Pupuan ko sang ngipon ang ila karabaw. Akon man siya ginsilingan nga wala sang sala ang karabaw. Ipatawag lang ang tag-iya sang karabaw sa konsehal sang barangay kag pabayron sang damage. Kag naakig si tatay sa akon, dayon niya siling sa akon, maapin ka? Kag iya tani ako sumbagon. Siling niya, mabato ka? Siling ko hindi ako magbato, tatay ko ikaw. Kag wala man niya ako ginsumbag. Lain gid ang akon nga tatay, hindi siya mamati isang istorya. Ilabi na, kung anak ka lang niya. Kung mo kay ginikanan, always right. Kung sa ako lang Inday Regine, hindi na eksakto.
Bisan bata, pamatian ta ang katarungan. Kag aton timbang-timbangon kung maayo ang katarungan o ang rason, hindi kay maakig lang dayon. Isa naman kaadlaw sina, nahubog naman si tatay, dayon niya siling. Sinunoy, sige lang kaon diri, wala sang obra. Pero matuod in the Regine, bisan ano nga obra sa amon, nagabulig man ako, kag wala man ako gakuha sang suhol. Ang amon trabaho lang ang iya ginasaligan para makabakal sang amon makaon. Gapanokdap kami sang kawayan, kag himuon nga amakan para makabaligya. Sa iya ginsiling sa akon, parte sa akon pagkaon sa amon balay. Sugod sadto, wala na ako magkaon sa amon balay. Oras ng pamahaw, magkadto ako sa amon uma kay madamo ang saging. Magsugba ako sang saging, kag pagkaluto, akon kaunon, kag mag-inom sang tubig, kag magpauli para makatrabaho. Oras ang tigpalanyaga, amo lang gihapon ang akon ginahimo. Pamahaw, panyaga, kag panyapon, saging ang sulod sa akon tiyan. Sa sulod man sa 3 ka adlaw, nagsiling si tatay sa akon. Si Nunoy, wala man gakaon diri. Dayon ko siling. Gakaon man, kay huna-huna ko, basi na buyo lang ang iya baba sadto, sang iya ginpanghambal. Kag nagkaon na lang ako, kag pagkasunod naman nga adlaw, amo lang gihapon ang iya ginsiling sa akon, nga sige lang sang kaon, kag wala sang trabaho. Inday Regine, wala na ako makaagwanta. Dayon ko pamutos, kag naglakat ako. Nagsiling ang akon manghod, nga kung maglisensya kuno ako, tagaan pa kuno niya ako sang balon. Tuod maninday. Bisan pa nga maglayas ako, naglisensya gihapon ako. Wala ako mag-apas, nga abi tagaan sang balon, bisan tagaan pa ako, hindi gid ako magbaton. Ang plano ko sadto, magpa-Manila, pero ginpunggan ako sang akon magulang sa banwa sang maasin. Kag didto ako nagdugay. Pagabot sang 4 ka tuig, nagplano ako nga malakat sa Mindanao. Kag nagpauli ako, bisan pa nga wala kami nag-intindihan na isang akong tatay para maglisensya nga malakat ako. Fiesta sadto sa amon barangay, pagkaabot ko sa amon balay, dayon ko magsaka, kag nagsugata man ang akong tatay. Dayon niya uyat sa akong kamot, kag magsiling. Ano bala ang iya sala nga hindi ko mapasensya? Kag nagluhod sa akon atubang. Kag akon siya ginpatindog, kag ginsilingan. Hindi ka angay magluhod sa akon, kay anak mo lang ako. Ang angayan nga magluhod kanimo, ako, kay anak mo lang ako, kag ikaw ang akon ginikanan. Kag naghibi man siya. Ako na lang gintabangan sang hibi para dali matapos. Kag hindi tani siya magsugot nga maglakat ako, pero nakadesisyon na ako. Siling ko, isa lang katuig, para may maistorya man ako sa inyo sang ako nga pagpauli. Primero ko sadto nga sakay sa barko, kag natingala ako. Paghalin sa pantalan, halos puro Ilonggo. Pag abot dito na sa lawod, lain naman ang istorya. Hindi ko na maintindihan, siling ko. Di naman ang mga Ilonggos. Pag abot sa Cagayan de Oro, Cebuano na ang mga istorya. Hindi ako makahibalo. Ang ako na lang istorya, amo ang Tagalog. Kag nagintindihanay man kami sa mga tao dito. Kag nagdiretso ako sa Kalilangan, Bukidnon. Bale, duha lang ako sa kasimana sa Kalilangan. Kag naghalin ako sa Lanao del Sur. Kag isa lang katuig, naghalin naman ako sa Zamboanga del Sur. Kag diri ako nakapangasawa. Kag bisan ano na lang ang akon obra. Nagpractice ako sang panagat, kay mananagat man ang akon ugangan. Ang amon sakayan, bugsayan. Maghalin kami sa udto, adlaw, hapon na makaabot sa amon panagaton. Kag magbalon lang kami. Ako kay hindi anad managat, gamay lang ang akon makuha ang isda. Kag dagaton pa ako. Kag naubos gid kagwa ang akon kinaon. Kag hindi naman ako ganahon magkaon, kay galingin ang akon ulo.
Kag pagkaaga sina, hindi naman makaon ng akong balon, kay panos naman. Hindi ako makaagwanta magpanagat, kag nangita naman ako sa iban nga obra. Kag nakuha naman ako nga magtudlo sa amon formal education sa tailoring. 30 kabilog ang akong estudyante. Bale, 4 kami nga magtutudlo. Ang isa sa dressmaking, ang isa sa adult education, kag ang isa sa hair science. Isa lang ako katuig, kag barato ang sweldo, kag dugay pa makuha. Kagamusad do sa amon lugar nga ginapuyan, kay may mga NPAs. Tuig sadto sa 1981, kaginsulong sa mga rebelde ang campus ng CHDF. Kagula man sa may napatay nga CHDF, luwas lang sa isa ka civilian nga nasalabat lang bala. Kagsugod sadto, ginpa-live-in kami kung gabi. Kung adlawon, balik naman sa amon nga balay. Kapoy gid magsigis ang bakwit. Tinagsiling ako sa akon asawa, nga mangita kami sa lugar nga hindi gamo. Kag naglakat kami sa isa ka lugar nga pulo, nalibutan sang tubig kag mga fish ponds ang palibot. Silbi sa coastal area, kag malapad ang mga punong. Sa Tambulig, Zamboanga del Sur. Maayo na didto kay hindi gamo. Kag nagsugod naman sang uno ang amon pamuyo. Naghimo naman ako sang kamalig nga amon mapuy-an. Kag bisan ano na lang nga obra, akong ginaentrahan, basta hindi lang iligal. Nag-entra ako sa pag-obra sa punong, init kag ulan ang akong ginantos, halin sa aga, tubtub maghapon ako nga basa, kag lutak pagid, kag nagamasakit ako. Grabe ang akong ubo, kag nagpabulong ako sa doktor, nagsiling ang doktor sa akon. Anong imong sakit? Siling ko, grabe ang akong ubo, dok. Kag dayon niya siling, untat sang panabako, kag inom. Siling ko, dok, wala man ako pagpanabako, kag wala man ako pag-inom sa makahulubog nga ilim nun. Dayon niya siling, TB ang imo sakit. Wala na lang ako maglisensya. Dayon ako guwa sa iyang klinik. Wala na lang ako magpabulong sa mga doktor. Kay wala ako ganahi. Kay ilang kita palagpatan. Kung tani namang siya, kung nagapanabako ba ako, o kung nagainom sa makahulubog nga ilim doon, pwede man siya makasiling sadto. Kung may examine, ginhimo, kag positive sa TB ang resulta. Pero wala. Kag maayo lang ang akon ubo. Nagpabulong ako sa binisaya nga manugbulong. Iya ako ginhilot, kag nagsiling siya. Ang isa ka baso nga tubig, butangan mo sang batog ka itlog, isa ka bilog. Snow bear nga dulce, 3 ka bilog. Suka nga 3 ka bilog, imo pugaon sa baso. Kag butangan mo sang dugo sang putsukan, 2 ka kutsara. Kag tabletas nga antibiotic, 250 mg. Kag patunugan, 1 ka gabi. Kag pagkaaga, imnon. Sulod sa 3 ka adlaw. Kag maayo gid ang akon ubo. Kag nakapadayo naman ako sa pagtrabaho. Hindi, Regine. Madamo ako sa trabaho. Mag-obra ako sa punong kun adlaw, kag pagkahapon sa amon balay, magpanahi pa ako. Kay madamo man ang magpatahi mga uniforms sang estudyante. Babae kag pandalaki ang akong ginatahi. Kag makapamakal man kami sang amon mga kinahanglanon. Konporme sa amon panimalay, kag akon gid ginahatag sa akon asawa ang akon income. Kag nakahimo man ako sang iya gamay nga tiyangge. Sari-sari store sa aton pa. Nakaginhawa man ang amon panimuyo. Sa Lacto Dinday, nakaanak na kami sang 4, 2 ang lalaki, kag 2 ang babae. Kag diri nagsugod ang kalbaryo sa amon pamuyo. Kayang akon asawa, nagbisyo sang panugal. Wala sang pili isang sugal. Tong-ets, karera, hay-alay, kag bulang. Dalag ko ang iya panugal. Kung maakig na gani ako, maguntat man siya. Kung wala na gani ako maakig, balik naman sa iya nga bisyo. Ang iya sari-sari store, sige ako sang dugang sang iya nga kapital. Pero natingala gid ako, naurot ang iya mga baligya.
ubos man ang iya nga benta. Sa aton pa, puto ang iya negosyo. Kag madamo pagid ang iya utang. Nakabayad ako sa iya utang sa multipurpose cooperative, bali 19,000 pesos. Wala labot sa mga lendings nga iya ginpang utang. Siling ko, sa sunod, hindi na ako magbayad sang imo mga utang. Kag ginpauntat ko ang iyang sari-sari store, kag akon siya ginpadesisyon. Ang aton pangabuhi, ukon ang imo bisyo. Magpili ka. Kung ang imo bisyo ang imo pilion, magbulag kita. Pero kung ang aton pamuyo ang imo pilion, untati ang imo bisyo. Siling niya, tistingon nga magbulag. Siling niya, maayo lang kuno ako sa iban nga tawo, sa iya hindi. Siling ko, hindi pagbalis kare. Ikaw ang matuod nga maayo sa iban, pero ikaw hindi maayo sa akon. Kung magsiling ako nga hindi ka manugal, hindi ka magpati. Kung magsiling ang iban nga magsugal ka mo, mapati ka. Sa aton pa, ikaw ang maayo sa iban, kay magintindihanay man kamo. Pero sa akon, hindi ka magpati. Mabato pa siya, inday. Siling ko, sige magbulag manayhan ang ginpili mo, tapos na ang istorya. Gabi na subong, matulog na ako, kay may trabaho pa ako buwas. Mamukaw naman siya. Siling ko, tapos na kita ka istorya nga magbulag. Dayon niya silinga, hindi lang kita magbulag. Gisilingan ko siya, nga kun kaayuhan ang aton istoryahan, bahala na, tubtub mag-aga. Ginsilingan ko siya, inday, ngang iban nga asawa, nagakonsumisyon, kayang ilabana, madamo ang bisyo, sugarol, manakit, mangbabae, palahubog, hindi pa maghatag sang ilakwarta sa asawa. Ato niya, baliskad man, ako nga imo bana ang nagakonsumisyon. Kung mag-away kami, inday, ako patani ang iya sakiton. Hampakon tani ni ako sa martilyo. Kaginsilingan ko siya, sige, hampak ka ako. Kay kung hindi gani ako kaagwanta, mabalos man ako. Kag wala man siya dayon maghampak. Kung ako ang unahan, mabalos man ako. Kung hindi na ako kaagwanta. Isa man sina kaadlaw. Nag-away kami. Parti sa iya nga pagpanugal. Ako pa ang iya ginliab, kag naputol gid ang butones sang akon bayo. Siling ko, nagisi naman ang akon bayo, ako na lang ini nga gision. Kag nagisi-gisi gid ang akon bayo. Kung ako lang inday, bahala na magbulag, way lang pasakitay. Bisan pitik sang iya nga dulunggan, hindi ako makahimo. Bahala na magkabulag, way lang pasakitay. Inday, tungod sang iya bisyo sadto, daw hindi gid ako makaagwanta. Kag nakahuna-huna ako, nga ako na lang siya bayaan. Tuig 1990, nagbakasyon ako sa Manila, kay dito man ang akong manghod nga babae sa Tanay Rizal. Hindi siya Inday Regine, naglayas man sa poder sang akong tatay, kay wala ka agwanta sang dinalaan sang among tatay, kag nagtrabaho siya nga katabang sa balay sang iya amo, kag nag-eskwela kong gabi. Kag sa kaluoy sa mahal nga Diyos, nakatapos siya sa kurso na BSEN. Isa na siya ka maestra, kag nakapanudlo madayon. Kag sa akon pagpanglakaton, makasiling ako, simula Batanes hanggang Hulo, halos ako na nakaduan. Sa Batanes, budlay ang ila istorya. Hindi man Tagalog didto. Magsiling sila nga, sakoy ko kuman, midop itsan mo. Sa aton pa, gusto ko magkaon, namit sudan mo. Inday akon lang tudlakturon. Kagamigo ko nga taga Ilocos, may Bisaya nga nagbaligya sang Carabao, namangkot ang Ilocano. Manungay, ti anwang mo. Sa aton pa, pilang baligya sang Carabao mo. Pero ang sabat sa Bisaya, hindi ni manungay, bata ang nagapahalab sini, sa ulo pa mag-agi kung magsakay. Kag dito naman sa Surigao,
Tabok pa ako sa Dinagat Island, sakay sa lancha, samtang ara ako sa Pantalan, may Bisaya na mangkot sa taga Surigao. Ano nga barko ang magbiyahe pakadto sa Manila? Nagsabat ang taga Surigao, Inday Uno. Kung sa aton pa, ambot lang. Kundi ang Bisaya, nagsigis ang pangita sang barko nga Inday Uno, kag wala gid niya makita ang amo nga barko. Kag namangkot sa liwat sa ibang nga tawo, ano nga barko nga magbiyahe pa Manila? Kay nagsabat ang tawo sa iya, ambot lang. Nagsiling ang Bisaya, siling nila didto Inday Uno. Nagsiling man ang tawo, ang Inday Uno nga ina, sa aton pa, ambot lang, kay wala man to kahibalo. So dito sa Lanao del Sur, Muslim area, ginsugos ang Muslim ang iya maid nga Bisaya, siling niya, palit didto sa manok. Ano ba po manok ang paliton? Siling sa iya amo nga Muslim, uway. Sa aton pa, ang uway, huuna. Siling sang maid, ano ang baklon manok? Ang sabat sang Muslim, uway. Di kundi uway, ang ginbakal sa iya maid. Sa Zamboanga City naman, kung may baklon ka, bisan piso lang, kompra na ina. Kagang tubig dito sa ila, agwana. Kag dito naman sa Hulo, magsiling sila nga, Inda, malingkot ka nga budyang, maya-maya ko kay mo. Kung sa aton pa, Inday, gwapa ka nga babae, mamasyar ako sa imo. Kag dito naman sa Dipolog City, Misamis Oriental, madamo ang manughiwit, mamikpikay kag manug-usog. Kung magpungko ka sa bangko, kag may tawo sa pihak, butangan mo gid sang bisan ano man nga imo dala sa tunga ninyo para mabalabagan ang iya testes nga ipalatay pakadto sa imo. Kung pikpikon ka, balos ka man pikpik sa iya. Kay kung hindi ka kabalos, delikado ka. Kinahanglan, may depensa ka nga dala, bisan na lang tawas nga tapol. Kag dito naman sa Cotabato, kay madamo man aton kasi manwa didto. Kag dito naman sa Cagayan, Davao kag Jensen, bisan Cebuano lang ang imo istorya, okay na. Makaintindihanay man lang kamo. Kag nakapuyo man ako sa Lapu-Lapu City, sa Mactan Island. Kay sa akong pagpanglakaton, halos nalikop ko na ang bilog na Pilipinas. Madamo ang mga istorya, ang mga lingwahe nga ako na eksperyensyahan. Kag wala na ako sang plano nga magpauli sa akong asawa. Kag nagplano ako nga ako na lang bulagan. Pero nagpauli na lang ako tungod sa amon man mga bata. Kag sa akong pagbalik, nagpasalamat man ako kay ang akong asawa, miyembro man sang 40s. Kag ginbawalan ang mga miyembro sa pagpanugal. Kag nauntat gid sang panugal ang akong asawa. Pero ulihin na ang tanan. Kung temprano pa niya ginwala ang panugal, siguro maasenso gid ang amon panimuyo. Kay bisan mapisan man ako, or kay mapisan man ako, kag nalipay na lang tani ako, kag wala na manugal ang akon asawa, pero ulihin na ang tanan. Tuig 2017, nagmasakit ang akon asawa. Gindala ko siya sa hospital. 3 lang kaadlaw, kag napatay siya. Kagang amon 4 ka mga anak, puro naman na estado. Kagang 3, dito sila nagapuyo sa Zamboanga del Sur, kagang isa, diri man sa Maasin. Balik sa akon pagpanglakaton, bisan diin na lang ako kaabot, ang mga tawo na lang ang naghimo sang akon ngalan. Diri sa Maasin, Nonoy ang tawag nila sa akon. Dito sa Bukidnon, Nonoy pa. Pag-abot sa Lanao del Sur, Roger ang tawag nila sa akon. Pag-abot ko sa Zamboanga del Sur, Sano ang tawag nila sa akon. Dito sa Manila, pagtawag nila sa akon, Pare. Kag dito sa Cebu, Dodong ang tawag nila sa akon. Kag dito sa Surigao, Toto ang tawag nila sa akon. Kag sa Zamboanga, Sibugay, Manong ang tawag nila sa akon. Kag sa Tangub City, Misamis Occidental, Tatay ang tawag nila sa akon. Kag sang akon pagbalik diri sa Iloilo, sa amon banwa sa Maasin, Lolo na ang tawag nila sa akon. Kag sa Subong, diri na ako sa Maasin,
Kag wala na maglagaw, kay tigulang na ako. 71 na ang akon edad. Lolo na sang akon pagbalik. Tama man kalawig inday, kung ako ni saysay ang tanan, gani, tubtub na lang diri. Ang akon pagsaysay, madamo yung salamat. Kag maayong hapon gid kanimo, kag sa tanan nga nagasunod sa imong nga programa kahapon lamang. Inday, sorry sa akon agi. Kurog na ang akon kamot. Your sender, Nonoy, sang maasin. Grabe man ang imong exodus kung ato nga isipon ha, nonoy sa maatsin, lantawa bala. Kadugay sang imong paglibot, sa imong mga libot-libot sa iban nga mga lugar. Nagumpisa ikaw as siguro bata pa, totoy, kung tawgon. Kag nangin nonoy, and then nangin manong, tapos nangin tatay, hasta nga nangin lolo. So pagbalik mo gid dira sa maasin, lolo na ang tawag nila sa imo. So kung isipon nato, no, pila ka tuig ang imo nga pagpanglugayawan, kundi indiin nga lugar ang imo nga nalabutan. Sa pagpangita sang imo nga kapalaran. Tapos ang ending, balik ikaw dira sa maasin kag isa na kalolo. Madaming salamat sa imo nga pag-share diri, sa imo nga pasos sang imo nga kabuhi, ang imo nga mga inagyan sa imo nga kabuhi, ang imo nga asawa, nga ikaw ang nagakonsumisyon, ikaw ang nagaugtas, but later, naguntat gid man sa pagpanugal. But quite too late, as you said, because nadula siya after that. But life goes on para sa imo dira. And I'm sure, ara man sa imo tupad, ang imo mga pinalangga sa kabuhi, and I believe you have a family nga nagaupo dira sa imo, nagaunong dira sa imo, nagapalangga dira sa imo. So salamat gid. No na isang maasin sa imong istorya nga gin-share diri sa KLP. Magapanumbalik kita, it is now 2:47. This is Tita Regine and this is KLP. Magabalik kita pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahanamdom. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo. Mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sa pagkaresponsable
ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para maging safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Madamos ang balatian ng mahimo nga maangkon bangod sa El Nino season. Gani pahanumdom sa publiko nga maghimos ang precautionary measures bangod sa tuman nga init. Kagkakulang sang tubig ang posible kabangdanan sa mga balatian, kaangay sang asthma, cholera, dengue, diarrhea, fatigue, food poisoning, heat cramp, heat stroke, sunburn, typhoid fever, kag iban pa nga balatian, mangod sa pagkonsumo sang pagkaon nga apektado sang red tide. Isa man sa madata subong nga El Nino, amo ang dengue, kag agud balikawan, i-obserbar ang 5S strategy, kaangay isang search and destroy mosquito breeding sites, self-protection, kaangay isang paggamit sang insect repellents, seek early consultation sa pinakamalapit nga healthcare facility, support fogging, spraying, kag misting sa mga hotspot areas, kag sustain hydration. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agud mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduha, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Ini amo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa lin sa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino commercial air transportation. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o Buena Mano Salvo Year 18 ng Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at gift pack ngayong araw. Yes, that's right. We have a winner sa sining oras kag naglakip siya sang Casino Ethyl Alcohol bilang iya nga preferred purchase 33 anyos ang aton nga winner, taga San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. Congratulations! Nagabutan ikaw sa presensya sa aton nga FDA representative, Arlene G. Ponsalan. Si Ma'am Arlene G. Ponsalan. Ang aton nga winner, Violeta Salem. Again, congratulations sa aton nga winner, Violeta Salem, 73 years old, taga San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. Violeta Salem, kadto ka na diri sa Bombo Radio and claim ang imong mga premyo, 500 pesos nga cash ang nagahulat and 500 pesos worth nga gift pack pagid ang imong mga prize. Congratulations! Balik kita diri sa kahapon lamang program. I'd like to say thank you very much kay Sir Earl John sa ginkontak naton siya. Okay, gid ang aton istoryahanay and he would be with us this coming Saturday. Siya ang aton nga winner last week. Mag-interview kita sa iya this coming Saturday. May I just invite every one of you nga magpadala man sa inyong mga istorya, isulat or either i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede isulat and then ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Or if by chance makapasusyudad ka mo, kadto lang ka mo diri. Bitbitang inyong mga sulat and then ihatag lang sa aton nga guard dira sa dalom sa Sky City Tower. Pwede man kung nag-join ka mo sa aton nga Buena Mano Salvo promo subong, bitbita man ang inyong nga mga sulat, kaupod sa inyong nga mga entries, o kung hindi gani, kung ang inyong nga neighbor, kung ang inyong nga paryente, nag-join diri sa Buena Mano Salvo Year 18 nga promo, pwede nyo nga mapadala ang inyo nga mga sulat para sa kahapon lamang program. So many ways para nga makakalabot diri sa akong nga mga kamot ang inyong mga istorya. So, tsempuhin nyo lang and write your story. Send diri sa kahapon lamang program. Magasunod na inyong paborito nga mga dramas diri sa Bombo Radio Iloilo, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. Baligay kita tomorrow. Maraming salamat sa inyo tanan. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program.
Thank you very much. Good afternoon and God bless.